Ang cold na isihi na bulag. Araw-araw, nakahubad akong naglalakad sa harap niya, minsan pa nga wala talagang saplot. Ang babaeng nakaupo sa sofa ay tahimik at malamig, ngunit ang kanyang mga tainga ay palaging namumula. Paminsan-minsan, dumudugo pa ang kanyang ilong ng walang dahilan hanggang sa corner niya ako sa sulok ng pader. Mahal kita, Antonio. Gustong-gusto talaga kita. Dahil lang sa natransmigrate ako bilang isang nangungunang tagapagmana, ngunit sa huli ay naging stepping stone pa rin ako para sa pangunahing tauhan upang baguhin ang mapait na pagtatapos ng isang pangalawang lead na lalaki. Nagpa siya akong habulin ang kontrabida, si Cassandra, isang malamig na si. Sa harap ng masigasig kong panliligaw, gusto lang ni Cassandra na maghiganti at para hindi ko siya gambalain, napilitan siyang pumayag na magpakasal sa akin at sinunod ang aking mga kakaibang hilig. Matapos matanggap ang orihinal na mga alaala, hindi ko maiwasang mamangha. Buti na lang, nang ako'y mag-transmigrate, nagising din ang aking cosmic love system. Ang dalisay na pag-ibig ay maaaring ipalit sa mga item sa pagtatanggol sa sarili. Matapos ayusin ang aking mga iniisip, agad akong nagkaroon ng ideya. Sa mga kontrabida sa aklat na ito, ako ay isang maliit lamang, ang tunay na nakakatakot ay isang bulag na babae. Sa pagtatapos ng aklat, dahil lamang sa kanya na lamang ang natitirang pangunahing tauhan kung kaya siya natalo. Sa huli, sinabi ng pangunahing tauhan ang isang bagay tungkol sa pagkakaibigan at hindi pagtataksil sa mga kaibigan, at pagkatapos ay namatay kasama niya. Pagkatapos, lumitaw sa aking isipan ang impormasyon tungkol kay Cassandra at sa angkan ng mga Ledesma. Dati, ang angkan ng mga Ledesma ay napakalakas, kasama ng aking angkan ng mga Alvarez, kapwa nangungunang pamilya sa Maynila. Dahil lamang sa isang mahiwagang pangyayari 5 taon na ang nakalipas na halos nagpabagsak sa angkan ng mga Ledesma. Sa paghihiganti sa pagpatay sa kanyang angkan, si Cassandra ay naging isang malamig at naghihiganting kontrabida. Sa pag-iisip nito, bahagya akong napangiti. Hanggat makakapit ako sa hita ng kontrabida, hindi bababa sa makakaligtas ako hanggang sa huli at makukumpleto ko pa ang misyon ng Cosmic Love System. Kaya, agad akong tumawag sa aking ina. Naaalala ko, ipinangako ni Lolo na ipakasal ako sa angkan ng mga Ledesma, hindi ba? Sa tingin ko hindi na ako bata, gusto kong subukan na makilala siya. Pagkasabi ko nito, hindi mapigilang magulat ni Kay Alvarez at sinabi, ano ang sinasabi mo? Ayaw mo na kay Celestine? Gulat na gulat ang aking ina sa mga salita ko, dahil dati ang orihinal na si Antonio ay nagsabi na gusto lang niya si Celestine, kung kaya sila nagkaroon ng malaking pagtatalo ng kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ko sa isang seryosong paraan, hindi ako gusto ni Celestine, anong saysay ng pagpupumilit ko. Bakit hindi na lang ako magpakasal ng maaga upang makausap mo ang angkan ng mga Ledesma? Nang marinig ito, natuwa ang aking ina at kinuha ang kanyang telepono, nagmamalaking sumang-ayon kaagad, huwag kang mag-alala, anak. Dahil ito ay isang kasunduan sa pagpapakasal na ginawa ng iyong lolo, natural na magpapakasal tayo. Matapos ibaba ang telepono, masayang tumakbo si Kay Alvarez sa harap ng kanyang asawa at sinabi, Fernando, napakabuti nito. Sa wakas, nakalimutan na ng ating anak si Celestine. Naaalala mo pa ba ang kasunduan sa pagpapakasal sa angkan ng mga Ledesma na ginawa ng matandang lalaki? Ngunit nang marinig ang mga salitang ito, namilog ang mga mata ni Fernando Alvarez. Patay na. Ang target ng kasunduan sa pagpapakasal sa angkan ng mga Ledesma ay ang bulag. Nang malaman ang katotohanan ito, natakot din si Kay Alvarez, hindi pwede, nakatakas lang ang ating anak kay Celestine, ngunit napaharap sa isang taong may kapansanan. Buntong hininga ni Fernando Alvarez, sige na, sa pag-ugali ng bata, kapag nalaman niyang bulag ang isa, tiyak na hindi siya papayag sa kasal na ito. Sa oras na iyon, babayaran natin ang angkan ng mga Ledesma. Makalipas ang 3 araw, sa bahay ng mga Ledesma, isang babae na nakapikit ang mga mata ay nakaupo sa harap ng mesa. Ang kanyang ugali ay sariwa at banayad. Bagamat hindi niya nakikita ang mga kulay ng mundong ito, hindi naapektuhan ang kanyang kagandahan. Ang taong ito ay ang panganay na anak na babae ng angkan ng mga Ledesma, si Cassandra. Upang hayaang magtago ang mga kaaway sa dilim at pababain ang kanilang pagbabantay, hindi siya nag-atubiling wasakin ang kanyang mga mata upang maging isang taong may kapansanan. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalaing lumipas na ang 5 taon. Habang bumubulong si Cassandra,
isang blonde na babae ang tumakbo papasok. Kahit hindi na kailangang isipin, alam na ni Cassandra kung sino ang dumating. Kalmado niyang ipinagpatuloy ang paghipo sa kaalaman sa aklat, hindi lumingon at nagtanong, may problema ba, Leona? Si Leona Ledesma ay ang pangalawang anak na babae ng angkan ng mga Ledesma, pati na rin ang bunsong kapatid ni Cassandra. Ngunit nang pumasok sa silid-aralan, ang masungit na ekspresyon ni Leona ay agad na nawala. Ate, sobrang bastos ng mga Alvarez. Buntong hininga ni Cassandra, paano ang mga Alvarez? Tiyak na wala na silang kinalaman sa isang maliit na pamilya tulad natin. Pagkasabi nito, napuno ng pagnanais na pumatay ang kanyang puso. Bagamat walang ebidensya ang mga Alvarez na may kinalaman sa pangyayari noong taong iyon, nananatili pa rin sila sa listahan ng pinaghihinalaan ni Cassandra. Hindi napansin ni Leona ang abnormalidad ng kanyang kapatid. Walang magawa siyang nagsalita, ito ang tinatawag na may kinalaman. Noong nakaraan, nakipag-ugnayan ang mga Alvarez kay Lolo. Ngayon, naghahanda na ang tagapagmana ng mga Alvarez na pag-usapan ang kasal. Siya nga pala, ang target ng kasunduan sa pagpapakasal ay ikaw. Sa pagbagsak ng mga salita, natahimik si Cassandra. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Hindi na tulad ng dati ang angkan ng mga Ledesma. Sa gilid, nagbubulungan si Leona ng may kawalang kasiyahan, ayokong magpakasal ka, ate. Ikaw lang ang mayroon ako. Nang marinig ang mga salita ni Leona, agad na natawa si Cassandra. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako pupunta rito para pakasalan ako. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nandito ang tagapagmana ng Alvarez upang kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal. Pagkasabi nito, kalmado ang puso ni Cassandra. Mula nang magkaroon ng aksidente ang kanyang pamilya na nagdulot sa kanya upang sirain ang kanyang mga mata, wala na siyang interes sa pag-ibig. Naunawaan niya na mayroon lamang isang paraan upang makapagpabagsak ng mga kaaway. Sa kabaligtaran, hindi nasiyahan si Leona nang marinig ito, kaya pumunta siya rito upang kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal. Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Nang marinig ito, walang magawa na bumuntong hininga si Cassandra, sige, bumaba ka na at maghintay muna. Hindi ko alam kung anong mga trick ang gagamitin ng isa upang kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal. Sa sandaling ito, sa sala sa unang palapag, ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng mga Ledesma, si E. Ledesma, ay hindi mapakali na nakaupo sa sofa. Sa tabi niya, kinakabahan niyang nilunok ang kanyang laway at medyo balisa na tumingin sa akin. Nakangiti naman ako habang nakaupo sa sofa, ang mga mata ay hindi tumitigil sa pagtitig kay Cassandra na nakaupo sa tapat. Ito ba ang kontrabida sa huli? Bagamat bulag siya ngayon, hindi niya maitago ang marangal na ugali gaya ng isang bulaklak sa tuktok ng bundok. Talagang isang nakakaganyak na kagandahan. Itinuro ni Cassandra ang kanyang magandang mukha sa akin, bahagyang bumukas ang kanyang pulang labi, tagapagmana ng Alvarez, ano ang sadya mo sa angkan ng mga Ledesma namin ngayong araw. Alam ko na talagang nahulaan na rin ni Cassandra ang layunin ng aking paglalakbay na ito. Ang angkan ng mga Alvarez ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Maynila, at ang tagapagmana nito ay ang unang umiibig kay Celestine. Sa pagkakataong ito, pupunta siya rito dahil sa kasunduan sa pagpapakasal mula pagkabata, ngunit tiyak na pupunta siya rito upang kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal. Kasama ng nakaraang pag-ugali ng isa, malamang na upang makuha ang pabor ni Celestine. Sa sandaling ito, bahagya akong nagulat sa aking puso. Hindi ko inaasahan na ang pagiging epektibo sa trabaho ng aking ina ay napakataas. Ang bagay na ito ay napadala ng napakabilis. Ngunit bakit walang balak si Cassandra na lumaban? Sayang naman sa dami ng mga paliwanag na inihanda ko. Ngayon, kailangan ko ring maging prangka sa issue. Dahil alam na ni Cassandra ang layunin ko, magiging mas madali ang lahat. Pagkasabi ko nito, bumaling ako at inutusan ang katiwala na nakatayo sa likod, Alfonso, ilabas mo iyon. Kalmado pa rin si Cassandra. Mula sa mga nakaraang taon, nanumpa siya sa kanyang buong buhay na magpapatuloy lamang siya. Kanselahin man ang kasunduan sa pagpapakasal o hindi, hindi nito maapektuhan ang kanyang kalooban. Tanging si Leona lamang ang puno ng galit. Kahit na ang pagkansela ng kasunduan sa pagpapakasal ang kinalabasan na gusto niya, hindi pa rin siya komportable. Sa sandaling ito, inilabas ni Alfonso ang 2 kopya ng dokumento.
Kinuha ko ang isang kopya ng dokumento at ibinigay kay Ledesma na nakaupo sa sofa sa tabi at bahagyang ngumiti. Tignan mo ang dokumentong ito. Tinanggap ni Ledesma ang siksik na dokumento at nagulat, bakit napakakapal ng kasunduan sa pagkansela ng kasal. Pagkatapos, inilagay ko ang espesyal na dokumento sa harap ni Cassandra at malumanay na sinabi, Cassandra, alam kong hindi mo nakikita kaya gumawa ako ng espesyal na bersyon ng Braille na dokumento para sa iyo. Nagulat si Cassandra, Braille. Alam ng tagapagmana ng angka ng mga Alvarez na bulag ako at gumawa pa siya ng espesyal na dokumento sa pagkansela ng kasal sa Braille. Pagkatapos, hindi niya inilantad ang kanyang emosyon. Inabot niya gamit ang kanyang kamay ang mga materyales sa mesa, ngunit ang mga materyales ay medyo malayo sa mga dulo ng daliri ni Cassandra. Nang makita ito, dali-dali kong hinawakan ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang kamay sa mga materyales. Sa sandaling nagtama ang kamay, malinaw kong naramdaman ang isang panginginig. Kasabay nito, tumunog sa aking isipan ang mekanikal na boses, hinawakan ang target ng dalisay na pag-ibig, dagdagan ng isang puntos. Nang makita ni Leona ang eksenang ito, agad siyang nagalit at sinabi, bitawan mo agad ang kamay mo. Pagkasabi nito, binawi rin ni Cassandra ang kamay niya sa kamay ko. Nang makita ito, nag-aalangan akong nagpaliwanag, pasensya na, pasensya na. Gusto ko lang tumulong. Nang marinig ito, walang sinabi si Cassandra. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang kinalaman sa isa. Bahagya siyang bumuntong hininga, dahan-dahang hinipo ang materyal na Braille, at nagsimulang magbasa. Lumipas ang bawat segundo. Tinignan ni Ledesma ang materyal, ang buo niyang katawan ay natigilan. Bigla siyang nagangat ng ulo at tumingin kay Cassandra, balak niyang buksan ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, ngunit dali-dali niyang pinigilan ang kanyang pagkagulat sa kanyang puso. Tumingin siya sa akin na may hindi kapanipaniwalang mga mata. Sa sandaling ito, naiintindihan na ni Cassandra ang nilalaman ng materyal. Bahagya siyang lumiko sa akin at marahan na nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Ang materyal na ito ay hindi talaga isang papel sa pagkansela ng kasunduan sa pagpapakasal gaya ng iniisip nila, ngunit isang kontrata upang ilipat ang 5% ng mga pagbabahagi ng Ledesma Group. Dapat malaman na ang halaga ng Ledesma Group ay tinatayang maingat sa 1 trilyon. Ang halaga ng 5% na ito ay maiisip. Para sa kanila at sa angka ng mga Ledesma, ang tulong na ito ay napakalaki. Nang marinig ito, malumanay akong tumingin kay Cassandra, Cassandra, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ay isang maliit na katapatan sa aking pagpunta rito upang mag-alok ng kasal. Mayroon akong 0% ng pagbabahagi ng Ledesma Group kaya ibabahagi ko ang kalahati at ibibigay kay Cassandra. Pagkatapos ng lahat, magiging pamilya na rin tayo. Pagkasabi nito, natigilan si Cassandra. Tumayo siya bigla, ang kanyang tono sa wakas ay hindi na kasing kalmado gaya ng dati. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat, alok ng kasal. Ano ang nangyayari? Hindi ka ba pumunta rito upang kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal? Sa sandaling ito, ganap na natigilan si Cassandra. Bulag ako, bakit nag-iisip pa rin siyang mag-alok ng kasal? Nagbigay pa siya ng ganito kalaking regalo? Nang makita ito, tumayo rin ako, ang aking boses ay napakaseryoso, tama iyan. Kunin mo ako, Cassandra. Tratuhin kitang mabuti habang buhay. Sa kanyang puso, hindi pa rin naramdaman ni Cassandra na totoo ang lahat. Napakabilis nito. Ngunit hindi ito ang isyu ng isang buhay. Ang buo niyang buhay ay lumalaban. Paano siya makapag-ibigan at makapagpakasal ngayon? Higit pa rito, ang mga Alvarez ay hindi pa ganap na nasa kanyang listahan ng pinagkakatiwalaan. Tulala rin si Ledesma, hindi ba't ang tagapagmana ay hinahabol si Celestine? Bakit siya tumakbo upang hanapin ang aking apo? Naisip rin ni Leona ang puntong ito. Agad siyang tumayo at sumigaw sa akin, sinungaling kang lalaki. Malinaw na palagi mong hinahabol si Celestine, ngunit ngayon ay sinabi mong gusto mo ang aking kapatid. Nang marinig ang mga salitang ito, nahanap rin ni Cassandra ang dahilan upang tumanggi, tagapagmana ng Alvarez, kung gusto mo lamang maghanap ng kapalit kay Celestine, sa tingin ko hindi tayo bagay. Nang makita ang kanilang reaksyon, huminga ako ng malalim, nagangat ng ulo at tumingin kay Cassandra. Kahit na hindi ako nakikita ng isa, nagpakita pa rin ako ng katapatan, hindi ka kapalit.
Sa katunayan, mula nang malaman kong ipinasya ni Lolo na ibigay sa atin ang isang pag-aasawa mula pagkabata, nagustuhan ko na si Cassandra. Noong taong iyon, ikaw ang #1 socialite sa Maynila, at ako ay isang playboy na bukod sa pera at pagiging gwapo, wala nang iba. Alam ko na hindi ako karapat-dapat sa iyo, kaya gusto kong magsumikap na maging karapat-dapat sa iyo. Ngunit bago dumating ang oras na iyon, narinig ko na nabulag si Cassandra. Sa pagsasalita dito, puno ng kalungkutan ang aking boses. Napakasakit at pagsisisi ko. Kinamumuhian ko ang aking sarili sa hindi pagiging tabi mo noong kailangan mo ako. Hindi ko kayang harapin ka. Nadama ko na hindi ako karapat-dapat maging asawa mo, kaya gusto kong gumamit ng ibang tao upang manhid ang aking puso. Ngunit tuwing gabi bago ako matulog, ang taong pinangulilaan ko pa rin ay si Cassandra. Sa pagsasalita dito, lumakad ako sa tabi ni Cassandra, inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay niya, at sinabi sa isang totoong paraan, kahit anong mangyari sa iyo, mahal pa rin kita. Pakikitunguhan kitang mabuti habang buhay. Sa sandaling ito, gusto ni Cassandra na agawin ang kanyang kamay sa kamay ko, ngunit natuklasan na mahigpit kong hinawakan ang isa, at ang tono ng isa ay napakatotoo. Tila totoo ito. Namula ang mukha ni Leona nang marinig niya ito at tumayo, sinisigawan, sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan na iyon? Natulala si Ledesma nang marinig niya ito. Tinitignan niya ako ng seryoso sa harap niya. Sa kanyang puso, medyo nagulat siya, hindi ka ba seryoso? Nilunok niya ang kanyang laway, tumingin kay Cassandra na walang sinasabi. Sa katunayan, mayroong isang bagay na hindi alam ng sinuman. Ang taong nasa likod ng angka ng mga Ledesma ay ang apo niya, si Cassandra. Lumipas ang bawat segundo. Sa wakas, sumagot si Cassandra, naiintindihan ko. Nang makita ito, nagulat si Leona. Talaga bang pumayag ka, ate? Sa pagtanggap ng sagot na ito, sa wakas ay bumuntong hininga ako ng maluwag. Ang unang hakbang upang maiwasan ang kamatayan ay sa wakas ay perpektong nakumpleto. Mahigpit kong hinawakan ang jade hand ni Cassandra. Gumalaw ng sinasabi, napakagaling, napakagaling. Cassandra, pakikitunguhan kitang mabuti. Natahimik si Cassandra at hindi nagsalita. Siyempre, hindi niya talaga gustong maging asawa ko, ngunit nag-isip ng malalim. Sa dami ng pagmamahal at katarungan na binibigay ko sa kanya, hindi man lang nag-atubiling kunin ang pagbabahagi ng group. Maaari ba niyang samantalahin ang Ledesma Group upang tulungan siyang hanapin ang taong lumikha ng salarin sa likod ng pangyayari noong taong iyon? Alvarez, tiyak na hindi mo iisipin na sa katunayan mayroon akong ibang layunin kaysa sa iyong iniisip. Sa pag-iisip nito, bahagyang humisi si Cassandra sa kanyang pulang labi ng may tagumpay, at hindi ko napigilan ang aking bibig na ngumiti dahil ang tunog ng sistema ay baliw na kumikislap sa aking ulo. Ang mga puntos na tumaas ng mabilis ay nagpapasaya sa akin. Kung hahawakan ko si Cassandra sa loob ng 24 na oras, ang aking mga puntos ay tataas ng libo-libo. Balang araw, bibilhin ko ang buong store system at mawala ito. Bagamat mayroon ng ilang plano si Cassandra sa kanyang isipan, bago yun, Alvarez, maaari mo bang bitawan ang aking kamay? Gusto ko nang magbasa ng libro. Peke siyang ngumiti. Bagamat pumayag siya sa ibabaw na makasama si Antonio, lahat ay ginagamit lamang ang isa. Sa kanyang mga mata, ang babae ay isang taang nagmamahal. Tiyak na madali siyang makokontrol kaya gusto niyang iwasan ang intimate contact hanggat maaari. Ngunit hindi ko inaasahan na matapos kumpirmahin ang relasyon, patuloy na dumidikit ang walang hiyang lalaking ito at hindi aalis. Kailangan niyang igiit na umakyat para makita kung ano ang madalas niyang ginagawa. Dahil pa lamang sa pagpayag sa kanyang alok sa kasal at pagpapalaya sa akin, ay hindi naaangkop, kaya napilitan siyang payagan akong umakyat sa silid-aralan. Siyempre, sa panahong iyon, hindi ko pinalampas ang pagkakataong hawakan siya, nagdahilan na hindi niya nakikita kaya tinulungan ko siyang tumayo. Nang sabihin ni Cassandra na bitawan ang kanyang kamay, at tubili ko siyang binitawan, nadarama na binitawan na siya ng isa, sa wakas ay nakapagpahinga ng kanyang espiritu si Cassandra. Umupo siya sa kanyang pamilyar na posisyon, ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng isang seryosong pagpapahayag. Sa kanyang isipan, mabilis niyang iniisip ang mga hinaharap na plano. Nang makita na wala siyang sinasabi, malumanay kong tinawag ang isang pangalan, Cassandra. Hindi sumagot si Cassandra, ipinagpatuloy ang pag-iisip.
Samantalahin muna ang mga damdamin ni Alvarez para sa kanya. Hakbang-hakbang na kunin ang Ledesma Group sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pamamaraan. Nang makita na hindi siya tumutugon, ipinagpatuloy kong tinawag, "Babe, alam mo ba? Araw-araw, pinangulilaan kita." Sa lihim, naiinis si Cassandra, at patuloy na nagplano, at sabay na tahimik na nag-ipon ng lakas upang hanapin ang salarin noong taong iyon. Nang makita na hindi siya tumutugon, tinawag ko ulit, "Babe, bakit hindi mo ako pinapansin? Sobrang lungkot ko." "Anong sinasabi mo? Anong babae ka dyan? Nakakasuka ka na." Ganap na nasira ng patay na lalaking ito ang takbo ng kanyang mga iniisip. Iniikot ni Cassandra ang kanyang ulo sa direksyon ng boses. Bagamat hindi niya makita ang isa, hindi niya maintindihan kung bakit parang nakikita niya ang isang hindi kanais-nais na mukha na dumidikit sa kanyang tabi. Sa madaling salita, nang makita kong sa wakas ay tumalikod na rin sa akin si Cassandra, natuwa ang aking puso. "Cassandra, gusto kong itanong sa iyo, babe, alin sa gusto mo na tawagin kita?" Pagkasabi nito, kumurap ako sa kanyang mukha. Bagamat ito ay dahil sa mga puntos at kaligtasan na nagdulot sa akin na hanapin si Cassandra, hindi ko maitatanggi na ang pagkatao at ang kagandahan ni Cassandra ay talagang nakakuha ng aking puso. Hindi ko mapigilan na naisin ang purong pag-ibig sa kanya. Nang marinig ang tanong na ito, nabigla si Cassandra sa kanyang puso. Nagmadali siyang tumalikod at hindi hinayaan na matuklasan ko ang aking emosyonal na pagbabago sa maikling sandali. "Kiefe, anong mga paraan ng pagtawag ang mga iyon? Wala akong gusto sa alinman sa mga iyon. Umalis ka na agad." Nang tumahimik si Cassandra at hindi nagsalita, medyo nagtaka ako. Bakit wala siyang sinasabi? Ngunit isang segundo pagkatapos, naiintindihan ko. Tiyak na hindi gusto ni Cassandra ang alinman. Sa makatuwid, binago ko ang ibang paraan ng pagtawag, "Cassandra, kung gayon tatawagin kitang asawa." Nang marinig ang paraan ng pagtawag na ito, nabigla si Cassandra. Nagmadali siyang lumingon, hindi ako pinapayagan na madiskubre ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Siese, patay na lalaking ito," magsabi ng ilang bastos na salita. "Anong kalokohan iyon?" Nagbago ang ekspresyon ni Cassandra. Bakit may taong magsasabi ng mga linyang corny at nakakadiri? Hindi ko gusto ang alinman. Tawagin mo na lang akong Cassandra, sige. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ako ng maluwag. Kanina, nang makita ko ang malakas na reaksyon ni Cassandra, akala ko nagalit siya. Ngunit kung mananatili lang siya sa silid-aklatan na ito, mahihirapan talaga akong kumilos. Kaya't sinabi ko, "Sige, Cassandra. May gagawin ka ba ngayon? O kaya ay maglakad-lakad muna tayo?" Nang marinig iyon, bahagyang nagulat si Cassandra. Simula nang sirain niya ang kanyang mga mata, hindi na siya lumalabas. Dahil ang iniisip lang niya ay maghiganti, ang paglalakad ay talagang pag-aaksaya ng oras para sa kanya. Ang oras ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos, tumanggi siya, "Hindi na kailangan. Busy ako. Gusto kong magbasa ng libro. Huwag mo akong gambalain." Pagkatapos, nagsimula siyang magbasa ng braille na libro sa kanyang harapan. Nang makita ko ang eksenang ito, hindi rin ako nadismaya. Ang isa ngayon ay isang bulag at isa ring karakter na kalaunan ay magiging isang malaking kontrabida. Ngayon, gusto kong mahalin at magtiwala siya sa akin ng buong puso, tiyak na hindi siyentipiko. Ngunit mahaba pa ang panahon. Mayroon akong sapat na oras upang madagdagan ang kanyang pagtingin sa akin. Mananatili ako rito at panonoorin kita, Cassandra. Hindi mo alam kung paano ka nagpapatibok ng puso ko tuwing nakikita kita. Bago ko pa matapos ang aking sinasabi, tumigil si Cassandra at tumalikod. Agad kong naintindihan ang kanyang ibig sabihin, at masunuri na nanahimik, tahimik na nakaupo sa isang tabi at pinapanood siya. Sumasakit na ang ulo ni Cassandra. Bakit ba napaka-complicated ng lalaking ito? Lumipas ang bawat segundo, minuto. Nakaupo ako sa tabi ni Cassandra at nagbuklat ng libro. Siyempre, walang isa man sa mga libro ang nabasa ko dahil lahat ng ito ay braille. Tinitignan ko si Cassandra, tahimik na hinahawakan ang braille. Sa loob ng maraming taon, ganito siya nabubuhay. Patuloy na sumisipsip ng kaalaman, nagiging malakas, nag-iipon ng lakas, at sa huli ay nagiging pinakamalaking kontrabida. Napakahusay. Karapat-dapat siya sa dalisay na pag-ibig ko.
Sa tabi, napagtanto ni Cassandra na matagal na siyang nagbabasa, ngunit hindi niya marinig ang nakakainis na boses ni Antonio. Hindi niya maiwasang magtaka. Umalis na kaya ang isang iyon? Kaya't mahina siyang tumawag, Antonio. Balak ko sanang sumagot, ngunit sa isang sulyap, bahagyang bumuka ang sulok ng aking bibig. Pinigilan ng hininga, sinadya kong hindi nagsalita at dahan-dahang tumayo, pagkatapos ay umuurong sa likod. Hindi nakatanggap ng sagot si Cassandra, at inakala na umalis na ako. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Bakit hindi siya nagsabi bago siya umalis? Iling-iling siya. Siguro dahil ang silid ay maingay, tahimik na lumikha ng kakaibang pakiramdam na sandali na hindi pa sanay si Cassandra. Sa simula, ang kanyang plano sa isang araw ay ang pagsipsip ng kaalaman, biglang nagdagdag ng pag-aaral ng kaalaman ng kanyang asawa. Bakit ko iniisip ang tungkol dito? Bahagyang namula ang mukha ni Cassandra. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin ang dating paraan ng pagtawag ko sa kanya. Hindi. Kailangan kong kumalma. Nadama ni Cassandra na hindi niya talaga kayang tiisin ang mga linyang corny, at hindi niya alam kung bakit nagawa ni Antonio na sabihin ang mga iyon. Sa pag-iisip nito, tumayo siya, sumusunod sa kanyang pang-araw-araw na gawain patungo sa bookshelf. Ito lang, may nakaligtaan siya. Dahil sa akin, may upuang nakalagay malapit doon. Si Cassandra ay naglalakad ng walang pag-iingat. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng pagkatapilok. Reflex siya na sumigaw, ang kanyang katawan ay nahulog pasulong. Sa sitwasyon na hindi niya nakikita, puno ng takot ang kanyang puso. Nang makita ito, dali-dali akong tumakbo, Cassandra. Bogsh na bagsak kami sa lupa. Nahulog si Cassandra sa aking bisig. Balak kong sumigaw ng mahina, sagipin ang target ng dalisay na pag-ibig. Ang pagkahulog ay nagdadagdag ng 1-0 puntos. Ngunit, sa kasabay na tunog sa aking ulo, bigla akong tumawa ng malakas. Si Cassandra, na nakahanda na sa sakit, ay natigilan. Nailigtas na ako. Ang tawag na ito ay kay Antonio. Naalala na ni Cassandra ang isang bagay. Kasama ang kanyang pagtawa, bahagya siyang nag-angat ng ulo, upang tignan ako ng walang anumang damdamin. Sinadya mong hindi nagsalita para panoorin akong mahulog, di ba? Sa pag-iisip nito, medyo nagalit si Cassandra. Hindi ito ang tangang umiibig. Sinadya ng isang ito na gusto akong mapahiya. Ayos lang. Kaya pala gusto mo akong laruin. Nang marinig ito, nagmadali akong nagpaliwanag para sa iyo, Cassandra. Hindi ba sinabi mo sa akin na huwag akong magsalita? Kaya't hindi ako nangahas na magsalita. Hindi gustong marinig ni Cassandra ang aking pagpapaliwanag. Kaagad niyang gustong tumayo sa aking katawan. Bitawan mo ako. Anong klaseng demonyo ka? Hindi ko pa rin siya gustong bitawan. Cassandra, sa ganitong paraan, sobrang hindi ako komportable. Tumahimik ka. Sinadya mong panoorin akong mapahiya. Sino ang may pakialam kung komportable ka o hindi? Itinulak niya ang aking dibdib, gustong tumayo. Tamang-tama, narinig ko ang isang tunog ng pagkabali. Si Leona, na nag-aalala, ay sumugod papasok, narinig ko ang isang malakas na ingay. Hindi ka ba sinaktan ng demonyong si Antonio? Ngunit nang masabi ang kalahati, hindi na niya masabi ang mga salita, dahil ang malabo na tanawin sa kanyang harapan ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang pinakamamahal na ate, ang ate na laging may alam sa kanyang isipan, ay kasalukuyang nakatayo na may nakapatong na kamay sa dibdib ni Antonio, at ang kanyang ekspresyon ay napakasakit. Narinig rin ni Cassandra ang ingay. Inikiling niya ang kanyang ulo. Si Leona ba yan? Halika rito, tulungan mo ako sandali. Agad na tumawa si Leona, kailangan ko pa bang tulungan ka? Sa kalahating araw lang na nakilala mo ang lalaking ito, nangyari na ang ganitong bagay. Naglagay ako ng malaking question mark. Naglagay rin si Cassandra ng malaking question mark. Matapos malaman, nagmadali siyang nagpaliwanag kay Leona pagkatapos malutas ang hindi pagkakaunawaan. Si Cassandra ay tahimik na nakaupo sa gilid, ngunit sa kanyang puso, siya ay nagagalit, nakakadiri. Bakit nangyari ito? Wala na ang dangal na binuo niya dati. Itinuro ako ni Leona, ang kanyang boses ay may dalang iyak, kaya para maiwasan itong mangyari sa hinaharap, hindi ka pwedeng magsolo kasama ang ate ko.
Tinitignan ko ang aking biyenan na may mapupulang mata sa aking harapan, nagbubuntong hininga. Okay, okay, payag ako sa lahat. Pagkasabi nito, hindi ko mapigilang tumawa sa aking puso. Bagamat sinabi ko iyon, sa hinaharap, kailangan pang pumasok sa eskwelahan ang biyenan. Ako at si Cassandra gustong maging malapit anumang oras. Pagkaalis sa pamilya ng mga Ledesma, bumalik ako sa bahay sakay ng marangyang kotse at masayang binuksan ang sistema ng tindahan. Nakita ko na sa seksyon ng mga puntos, mayroong 60 puntos na minarkahan. Nangangahulugan ito na ako at si Cassandra ay umabot na sa marka sa hagdan ng pag-ibig. Sa kabilang panig, sa isang restaurant, nagtataka si Teresa Javier na tignan ang tahimik na dalaga sa kanyang tabi. Ibig mong sabihin, si Antonio Alvarez ay hindi ka hinanap sa loob ng 3 araw. Tahimik na tumango si Celestine, tinatanggap ang sagot na iyon. Nang matanggap ang sagot na ito, hindi mapigilan ni Leticia ang pauko na nakaupo sa tapat, na magmura. Hindi ba't dahil sa alalahanin ni Celestine sa kanyang karera na tumanggi siyang maging kasintahan niya, kaya malamig siya kay Celestine? Sobrang makitid ng utak ni Antonio. Sambil itong hinawakan ang kamay ni Celestine at pinapayuhan, Celestine, buti na lang at hindi ka pumayag kay Antonio. Hindi mo malalaman kung paano kanya pakikitunguhan. Nang marinig iyon ni Celestine, kinagat niya ang kanyang labi. Ayon sa kanyang pagkakakilala sa akin, paano ako magiging malamig sa kanya? Nag-aalangan siyang itanong, o kaya'y magpadala ako sa kanya ng text para kamustahin siya. Inakala ni Celestine na marahil dahil sa kanyang nakaraang pagtanggi na nasaktan ang isa. Gaya ng dati, aaliwin ko siya. Sa nakaraan, mayroon ring mga ganitong sitwasyon, ngunit hanggat siya ang kusang tatawag, sa susunod na araw, masaya pa ring tatakbo si Antonio upang magbigay ng pabor sa kanya. Nang marinig ni Teresa, pinigilan niya ang kamay ni Celestine na gustong mag-text, Celestine, nagkakamali ka na. Hindi mo pa rin ba napagtanto ang pagmamanipula na ginagamit sa iyo ni Antonio? Nagulat si Celestine, anong pagmamanipula? Pagkatapos, tumingin siya kay Teresa na may hindi pagkakaunawaan, ano ang ibig mong sabihin, Teresa? Ngumiti si Teresa, sinasadya na hindi makipag-usap kay Celestine, sinasadyang malamig kay Celestine, na nagpaparamdam sa kanya na kinakabahan. Ginagamit ng isang ito ang paraan ng love bombing. Ang kanyang layunin ay para kusang humingi ka ng tawad sa kanya. Patuloy na tumango si Leticia, payo niya, huwag kang mahulog sa kanyang mga plano. Lahat ng lalaki ay sinungaling. Kailangan nating malaman kung paano makilala ang totoo at ang hindi. Nang makita na sinasabi ng kanyang dalawang matalik na kaibigan, nag-aalangan rin si Celestine at nagising. Kaya pala, hindi na ako pupunta upang hanapin si Antonio. Hayaan siyang maging masaya mag-isa. Pagkalipas ng 30 minuto ng pagmamaneho, nakarating ako sa bahay. Hindi ko inaasahan na maagang umuwi ang aking mga magulang. Sa pagtingin sa mesa na puno ng pagkain, nagtataka kong itinanong, mga nanay, mga tatay, anong araw ngayon? Bakit maraming pagkain? Nagtinginan ang aking mga magulang, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang tatay, Antonio, alam ko na nadismaya ka. Pero ayos lang. Maraming mayayamang tagapagmana at mga dalaga sa Maynila. Hanggat hindi ka bumabalik upang hanapin si Celestine, pag-uusapan natin ang anumang bagay. Habang kumukuha ng pagkain para sa akin ang nanay, pinapayuhan niya, tama, Antonio, gaya ng sabi ng tatay mo. Hindi kailangang gustuhin ang isang bulaklak lamang sa mundo. Hahayaan kitang maghanap ng mas mabuti para sa iyo, gaya ng sa pamilya ng mga Bautista, ang pamilya ng mga Santos, ang pamilya ng mga Castro. Ipapaubayan na ito sa tatay mo. Lalo akong naguluhan sa lahat ng ito, kaya't nagmadali akong nagpaliwanag, nanay, tatay, ano ang sinasabi ninyo? Inalok ko ng kasal si Cassandra. Magiging mag-asawa kami sa hinaharap. Paano ko magagawang hanapin ang ibang babae? Hindi pa rin naiintindihan ng tatay, kaya't patuloy niyang sinabi, tama, Antonio. Dahil bulag si Cassandra, nadismaya ka at gustong umatras. Ano? Habang nagsasalita ang tatay, biglang siyang natigilan, alok ng kasal at mag-asawa sa hinaharap. Tumingin sa akin ang tatay na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon. Napadilim ang mga mata ng aking nanay. Muntik na siyang mahimatay, anak, kakahiwalay mo lang kay Celestine, at ngayon may isa pang bulag. Talaga bang gusto mong baliwin ang nanay? Tinitignan ko ang aking mga magulang na may walang magawang ngiti.
Sa sandaling ito, tumunog ang. Tinitignan ko ang aking mga magulang na may walang magawang ngiti. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Kinuha ko ang telepono para tingnan at bigla kong naintindihan. Ito ang tunog na ginamit ng orihinal para kay Celestine. Biglang nagalak ang aking mga magulang. Nag-aalala silang tumingin sa akin. Bagamat sinabi ko na hindi ko na gusto si Celestine, sino ang nakakaalam kung totoo iyon? Bagamat ang kanilang anak ay hindi hinanap si Celestine sa loob ng 3 araw, ngunit ngayon, si Celestine ang kusang tumawag. Medyo natatakot talaga sila na bumalik ang kanilang anak gaya ng dati. Wala akong pakialam na pinindot ang pagtanggi sa kanilang harapan at hinarangan siya. Huwag ninyo akong tingnan ng ganyan. Wala na talaga akong interes kay Celestine. Nang makita ito, diretsyong nagulat ang tatay. Seryoso ka? Nang marinig iyon, tumango ako. Siyempre. Sa pagkakataong ito, nagbago na talaga ako. Naghahanda akong mamuhay ng maayos kay Cassandra. Umaasa ako na hindi ninyo maliitin si Cassandra dahil bulag siya. Mabait siyang babae. Ang mga salitang sinabi ko ang nagpadama sa kanila na sa pagkakataong ito, totoo ang lahat. Ang kanyang mga mata ay ganap na iba sa noong hinahabol pa niya si Celestine. Matapos ang mahabang panahon, tumawa ang tatay, haha, depende sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang ating pamilya ay magdadagdag lamang ng isang peres ng chopstick. Nagbuntong hininga ang aking nanay nang dahil nag-alok ng kasal si Antonio, hayaan na lang natin. Alam ko na hindi pa rin matanggap agad ng aking nanay, ngunit sigurado akong hindi ako bibitaw kay Cassandra. Sa pag-iisip nito, tumingin ako at nagpasalamat sa aking nanay. Hindi makapaniwala ang aking nanay na nagpasalamat ang kanyang anak. Nadama niya ang init sa kanyang puso. Pagkatapos, tumingin ako sa tatay at tumawa, salamat tatay. Dati, hindi ko naiintindihan ang mga bagay at nagdulot ako ng maraming problema sa inyo. Nang marinig iyon, huminga ng malalim ang tatay at nagmamadaling umiwas. Ayos na, nakabawi ka na. Ayos na iyon. Sa kanyang puso, siya ay napakasaya. Ito ba ang anghel na asawa? Paano niya nagagawang magalang ang kanyang anak? Sa puntong ito pa lamang, inaprubahan na niya ang hindi pa nakikitang anak na ito. Kasabay nito, sa kabilang panig, sa restaurant, nakangiting kinuha ng manager ang bill at tinanong si Celestine at ang lahat, kamusta, mga binibini? Nakaupo na kayo rito sa loob ng 1 oras. Maaari na ba naming singilin? Sa totoo lang, sa kanyang puso, kinukutya niya. Ilang oras na ang nakakalipas, dumating ang 3 ito at nag-order ng maraming pagkain. Ang layunin nila ay para lang kuhanan ng litrato. Bilang resulta, sa pagsingil, sinabi ng lahat na hindi sapat ang kanilang pera. Lunok ng laway sina Teresa Javier at Leticia Ong Pauco. Ang kanilang mga boses ay tila hindi kapanipaniwala na itanong, pinatay ba ni Antonio ang iyong telepono? Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Celestine na tumingin sa telepono na pinatay. Siguro, busy lang siya. Pagkasabi nito, nag-angat siya ng ulo para tignan ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Hindi ba kayo nagdala ng pera? Ang pagkain na ito di. Noong nag-order, sinabi ni Celestine na masyadong maraming pagkain ang in-order, ngunit sinabi nilang okay lang at kaya nilang kainin. Bilang resulta, sa huli, hindi nila kinain ng husto at kinuhaan lang ng litrato. Pagkatapos matanggap ang bill, alam nila na kailangan nilang bayaran ang 130,000 pesos. Dahil gustong kumuha ng litrato ni Teresa sa isang nakakaaliw na kapaligiran, nagbukas siya ng isang bote ng wine na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Hindi nila kayang bayaran ang 130,000 pesos na pagkain. Kaya't inutusan nila si Celestine na tawagan si Antonio. Sa nakaraan, kung alam ni Antonio na kailangan niyang bayaran si Celestine, tiyak na magiging masaya siyang mag-post ng ilang article sa social media. Ngunit, hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, mangangahas akong patayin ang telepono. Tinitignan ni Celestine si manager na unti-unting nawawalan ng ngiti. Tiyak na hindi makakatakas ang halagang ito ngayon. Walang magawa, binuksan ni Celestine ang kanyang AV bag na ibinigay ko at kinuha ang isang maliit na kahon. Tinitignan niya ang maliit na kahon na may pag-aalinlangan. Ito ang regalong ibinigay ko sa kanya noong umamin ako sa kanya dati. Sinubukan niya itong suotin ng ilang beses lang. Sa una, balak niyang ipakita ito sa kanyang mga matalik na kaibigan.
Nang binuksan ang kahon, inilantad nito ang isang napakahusay na brilyante. Nangangaamoy ng laway sina Leticia Ong Pauco at Teresa Javier. Ito ba ang regalong ibinigay sa iyo ni Antonio? Sa kanilang mga puso, labis rin silang nagselos kay Celestine. Malinaw na sila ay hindi mas masahol kay Celestine sa pagiging maganda at pinagmulan, ngunit bakit si Celestine lang ang gustong-gusto ni Antonio? Tumango si Celestine, nag-aalinlangan na ibinigay sa manager ang brilyante. Boss, maaari ko bang gamitin ito para magbayad? Natanggap ito ng manager, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Isang Tiffany na brilyante. Sigurado ka na gustong gamitin ang singsing na ito para magbayad? Tuwang-tuwa ang manager sa kanyang puso. Medyo maganda ang kanyang paningin. Sa isang sulyap, nakita niya na ang singsing na ito ay ginawa para umorder. Maaaring makita na ang taong nanliligaw sa hindi totoo na dalagang ito ay may napakalakas na lakas. Ngayon, wala ring ibang paraan si Celestine. Bagamat pinamamahalaan niya ang negosyo ng kanyang pamilya, lahat ng iyon ay pera ng kumpanya. Wala siyang masyadong cash para umalis. Kailangan niyang gamitin ang brilyante para magbayad. Tumango siya, maaari na ba kaming umalis ngayon? Kinuha ni Celestine ang kanyang bag, ang kanyang ekspresyon ay hindi masaya dahil ang nangyari ngayon ay labis na nakakahiya para sa kanya. Lahat ay dahil kay Antonio. Kung sinagot niya ang kanyang telepono at pumunta para magbayad, hindi niya kailangang gumamit ng brilyante para magbayad. Nang marinig ito ng restaurant manager, tumango siya at tumawa, syempre. Maligayang pagbabalik sa susunod. Pagkalabas, umuusap ang dalawang matalik na kaibigan ng malakas, napakawalang puso ni Antonio. Naglakas loob na patayin ang iyong telepono. Tama. Dapat mong sabihin sa kanya. Kung naglakas loob siyang hindi sagutin ang iyong telepono ngayon, sa susunod ay mangangahas na kausapin ka. Kung magkasama kayo, hindi ka ba niya abusuhin? Lalong nagiging pangit ang ekspresyon ni Celestine. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ang kanyang kalagayan ay napakasama. Maliwanag, dati, saan man siya pumunta, nandoon ang isang iyon. Ngunit ngayon, ganito ang kanyang ginawa, nagdulot sa kanya na hindi makasanayan sa sandali. Huminga siya ng malalim, mga Teresa, tama kayo. Hindi ko na siya papansinin. Sa madaling araw kinabukasan, sa gate ng mga Ledesma, si Leona Ledesma na nakasuot ng bag ay humihikab at lumabas. Sobrang inaantok. Bakit kailangan kong pumasok sa eskwelahan? Pagkatapos niyang sabihin, parang may naalala si Leona. Agad siyang tumigil sa pag-aantok. Na parang naghahanap ng isang bagay, tumingin siya sa paligid. Nang makita niya na ang lahat ay gaya ng dati, bumuntong hininga siya. Lumilitaw na ang isa ay nakinig sa binibini. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang pink scooter at humayo patungo sa eskwelahan. Wala pang isang minuto matapos umalis si Leona, ang pinto ng isang sedan sa gilid ng kalsada ay dahan-dahang bumukas. Ang aking silweta ay lumabas. Habang pinapanood si Leona na lumalayo, kumunot ang aking kilay at hindi ko mapigilang ngumiti. Talagang isang tanga. Pagkatapos, pumasok ako sa gate ng pamilya ng mga Ledesma. Sa silid-aklatan, nagbabasa si Cassandra ng iba't ibang uri ng libro. Bago pa siya naging bulag, siya ang #1 socialite sa Maynila. Ang kanyang VV ay napakataas. Sa pamamagitan ng international examination, umabot pa nga sa kamanghamanghang bilang na 251 na nagdulot ng malaking pagkabigla sa international community. Mayroon pa nga siyang pambihirang talento ng photographic memory. Masasabi na sa hinaharap, ang mga namumuno sa mundo ay tiyak na kasama si Cassandra sa kanila. Dahil dito, nang mabulag si Cassandra, marami ang nakaramdam ng panghihinayang. Dagdag pa rito, sa mga nagdaang taon, wala nang balita tungkol sa kanya, kaya't inakala ng lahat na siya ay bumagsak na at naghahanda na mamuhay ng nag-iisa bilang isang bulag habang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang ilusyon na sinadya niyang likhain. Ang kaaway ay nasa dilim. Ang layunin niya ay maging nasa dilim din para sa kanyang sarili. Pagkatapos, sinamantala ang kanyang talento at patuloy na sinisipsip ang kaalaman ng mundong ito at kontrolin ang lahat mula sa likuran. Higit pa rito, sa pamamagitan ng maraming taon ng akumulasyon, tahimik na siyang nagkaroon ng isang puwersa na hindi maliit. Sinisiyasat pa nga ang isang bahagi ng katotohanan noong taong iyon. Labis na nag-iisip si Cassandra. Hindi mapigilan ang kanyang mga templo na sumakit.
Magpahinga ka sandali. Huminga ng malalim si Cassandra. Dahan-dahan siyang sumandal sa likod ng kanyang upuan at itinagilid ang kanyang ulo upang maging mas komportable ang kanyang sarili. Ngunit ang hindi napagtanto ni Cassandra ay nang sumandal siya, nakatayo ako sa likod niya. Lunok ng laway kong pinagmasdan si Cassandra na nakatingala. Ang kanyang buhok ay natural na nakalawit sa magkabilang gilid, ang kanyang pulang labi, humihinga ng pantay, at ang kanyang magandang mukha na parang isang diwata ay nagdulot sa akin na titigan siya. Dahil hindi nakalock ang pinto ng silid-aklatan, natural akong pumasok. Nang balak ko sanang takutin si Cassandra, biglang tumingala ang isa. Akala ko nahuli ako. Gayunpaman, habang pinagmasdan ko siya, lalo kong napansin na medyo maputla ang kulay ni Cassandra. Marahil ay dahil sa mga nagdaang taon, siya ay labis na pagod at laging nasa isang matinding estado ng espiritu. Bagamat sa storyline ay hindi isinulat kung paano lumaki si Cassandra, dahil napuksa ang pamilya ng mga Ledesma. Lahat ng responsibilidad at pag-asa ay inilagay sa henyong ito, si Cassandra. Kailangan niyang hanapin ang kaaway at kailangan ding mag-ingat na bago magtagumpay sa pag-unlad, matagpuan ng kaaway. Araw-araw, kailangan niyang magsikap na pagbutihin ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang makaramdam ng awa. Malinaw na sa parehong edad kami, ngunit kailangan niyang pasanin ang responsibilidad ng pagpapabuhay sa pamilya. Hindi pa napagtanto ni Cassandra na narito na ako. Tumigil ang kanyang paghinga. Nagmadali siyang umayo sa kanyang upuan at hinimas ang kanyang mga templo, gamit ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang sarili, halos malampasan ko na ang oras ng pahinga. Buti na lang, buti na lang. Pagkasabi nito, balak niyang ipagpatuloy ang pagbuklat ng kanyang braille, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang komportableng pakiramdam na nagmumula sa kanyang mga balikat. Iyon ay isang malaking pares ng mga kamay na nakapatong sa kanyang mga balikat at nagsasagawa ng sobrang bihasang teknik ng pagmamasahe. Nagulat si Cassandra. Posible kayang natagpuan na ng kaaway? Nang balak na niyang tumayo, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumunog. Cassandra, huwag kang mag-alala. Ako lang to, ako ang iyong mapagmahal na asawa. Habang hinahawakan ko ang balikat ni Cassandra, paliwanag ko. Kanina, ginamit ko ang isa 0 puntos ng dalisay na pag-ibig upang bilhin ang God level na technique. Tungkol sa kung bakit ito napakamura, ito ay dahil sa pagbili ng technique para sa target ng dalisay na pag-ibig na nagdulot sa sistema na makaramdam at espesyal na magbigay ng 0.001 na diskwento. Nang marinig ang pamilyar na boses, bahagyang nakapagpahinga si Cassandra, ngunit nagdala ang boses ng isang hindi nasisiyahang tono, hindi kita asawa. Huwag mo akong gambalain sa pagbabasa. Sa kanyang puso, palihim siyang natutuwa. Buti na lang at ang tangang ito. Ipagpapatuloy kong umiti, Cassandra, bakit mo sinasabi yan? Bukod sa pagiging mapagmahal na asawa mo, kanino pa ako mapupunta? Higit pa rito, hindi kita ginagambala. Dahil lang sa nakita kong sobrang tigas ng balikat mo, tinutulungan kitang magpahinga. Sa sandaling ito, naaalala ko ang isang punto. Kailangan kong maging sapat na makapal ang balat. Kung hindi, paano ko mapapakasalan ang kagandahan tulad ni Cassandra? Bagamat katulad ako ng isang tanga na nahuhumaling kay Cassandra, dapat na tawagin itong Battle Wolf dahil sa pagkahumaling ko sa pinakamalaking boss sa storyline. Nang marinig ni Cassandra ang mga pamilyar na paraan ng pagtawag ko sa kanya, nanindig ang kanyang buhok. Yes, dear Cassandra, special message, nagpabili sa kanyang puso dahil sa kahihiyan. Napakuyom siya ng kanyang ngipin, sinasabi ko sa'yo, demonyo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Kung gayon, anong gusto mong itawag ko sa'yo, dear Cassandra? Habang nagsasabi ako, patuloy akong minamasahe ang balikat ni Cassandra. Kasabay nito, gusto ko ring ilipat ang paksa, dear Cassandra, sobrang tigas ng iyong balikat. Tiyak na dahil sa sobrang tagal mong nakaupo sa harap ng mesa at nagbabasa. Ang pagbabasa ng mga librong braille na ito ay magdudulot sa iyong katawan na hindi kayanin. Dahil dito, tingnan mo ang posisyon na ito. Nang makita ni Cassandra na gusto kong ilipat ang paksa, agad na sinalungat niya, sinabihan na kitang huwag mo akong tawaging Cassandra. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi niya mapigilang tumili ng mahina. Nagulat si Cassandra. Ang kanyang magandang mukha ay namula ng malinaw. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Anong nangyayari?
Bakit naglabas ako ng isang tunog kanina? Huminga ang dibdib ni Cassandra ng bahagya. Ngayon niya lang natanto na sa bawat aksyon ng aking pagmamasahe, ang kanyang bahagyang malamig na katawan ay nagsimulang unti-unting uminit. Ang kanyang balikat sa sandaling ito ay nagsimula ring maramdaman ang ginhawa. Bahagyang itinagilid ni Cassandra ang kanyang ulo sa likod. Alam niyang nakatayo ako roon. Alam mo talaga kung paano magmasahe. Nagdala ang kanyang tono ng hindi paniniwala. Hindi niya alam kung anong ekspresyon ang mayroon siya ngayon. Mayroon bang abnormalidad? Ngunit, ang aking teknik ay nagpadama talaga sa kanya ng paglipad. Tinitignan ko ang maliit na mukha ni Cassandra na namumula, ngunit malamang na hindi alam ng isa ang kanyang kasalukuyang anyo. Kaya tahimik akong yumuko at itinapat ang aking mukha sa tainga ni Cassandra, at mahinang sinabi, Cassandra. Ngayon, naniniwala ka na ba? Nag-aral ako para sa iyo ng mag-isa. Nagulo si Cassandra sa mainit na hininga ni Antonio. Nagmadali niyang itinagilid ang kanyang ulo at umayos, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Hindi pa ganon kaayos ang ating relasyon. Nang makita ito, umiti ako at inalis ang aking kamay sa balikat ni Cassandra. Ramdam ang ginhawa na nawala bigla, walang malay na nagbulong si Cassandra. Bakit ka huminto? Ngunit bigla niyang naalala na gusto niyang samantalahin si Antonio. Hindi niya maaaring ipakita na mas mahina siya kaysa sa isa. Kaya't bahagya siyang humilik, diretso ang kanyang katawan. Sa wakas ay naintindihan ko na ang aming relasyon. Dahil naiintindihan na, kung gayon umuwi ka na. Ngunit sa sumunod na segundo, hinawakan ko ulit si Cassandra at hinila pabalik. Pagkatapos, mahina akong tumawa, Cassandra, huwag kang magmadali. Matapos masahihin ang balikat, kailangan pang masahihin ang ulo. Nagpanggap na nagpupumigla si Cassandra, bitawan mo ako. Ayokong hawakan mo ako. Alam ko na ang hindi ng babae ay may kahulugang gusto, kaya't lalo kong hinawakan ng mahigpit, hindi, patuloy akong magmamasahe. Nang marinig iyon, hindi na lumaban si Cassandra. Na parang hindi siya makakatakas, kaya kailangan niyang magtiis. Kasabay nito, palihim din siyang tumawa sa kanyang puso, hum-hum, Antonio. Inaamin kong medyo komportable kang magmasahe, ngunit nagkakamali ka. Gusto kong samantalahin mo akong masahihin para maibalik ang aking espiritu at estado. Pagkatapos, mas mapagbubuti ko pa na kunin ang kung ano sa inyong mga Alvarez. Lahat ay dahil sa iyo, hehehe. Sa pag-iisip nito, unti-unting nagpahinga si Cassandra at lubos na tinamasa ang pakiramdam na masahihin ako at ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang umiti. Magmasahe sa target ng dalisay na pag-ibig, dagdagan ng 5 puntos. Damhin ang target ng dalisay na pag-ibig ang ginhawa, dagdagan ng 0 puntos. Ang pagtaas ng bilang ng sistema ay nagdulot sa aking bibig na hindi mapigilang umiti. Ang malamig na mukha ni Cassandra ay nagpakita rin ng isang matagal nang nawala ng ngiti. Na para bang nangangarap siya ng isang magandang panaginip. Matagal na niyang hindi naranasan ang pakiramdam na ito. Nangangarap pa nga siya sa kanyang mga magulang. Panaginip. Biglang kumunot ang noo ni Cassandra. Umupo siya ng biglaan na hawak ang kanyang ulo, puno ng pagsisisi. Nakakahiya. Bakit ako nakatulog? Bakit ako naging mapabaya? Bago siya nakatulog, anong nangyari? Habang naghahanap ng kanyang tungkod, ginugunita ni Cassandra ang tanawin bago siya natulog. Naalala niya. Kanina, minamasahe niya ako. Hindi niya inaasahan na matulog siya ng komportable. Nakakahiya. Ginawa ako ng lalaking iyon na may pangkaraniwang pagmamasahe na nakatulog. Kinuyong ni Cassandra ang kanyang ngipin sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Batay sa kasalukuyang temperatura, maaari niyang mahulaan na hapon na. Nag-aksaya siya ng masyadong maraming mahalagang oras. Sa sandaling ito, nahulog ang isang tungkod sa palad ni Cassandra. Ang mapanuksong boses ay umalingaw-ngaw, Hoy, anong sinasabi mo na sa isang lalaki na may pangkaraniwang pagmamasahe, ang hinaharap mo ay malulungkot? Ang isang nagdulot sa iyo na makatulog ng mahimbing, hindi ba't nagpapatunay iyon na napakahusay ng aking pagmamasahe? Nang marinig ang boses ng lalaking iyon, nanlamig ang mukha ni Cassandra. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod, tumayo sa kama ng sofa, at bumaling sa direksyon kung saan tumunog ang boses. Malamig niyang binigyang diin, huwag kang masyadong mag-isip.
Hindi ako nakatulog dahil sa pagmamasahe mo. Lahat iyon ay dahil natulog ako ng huli at masyado akong pagod lang. Sobrang sama ng iyong pagmamasahe. Nang makita si Cassandra na malakas ang bibig, ngunit mahina ang katawan, talagang nadama kong nakakatawa. Dapat malaman na patuloy na pinaalalahanan ang sistema na nagdamdam ang target ng dalisay na pag-ibig, na komportable ang target ng dalisay na pag-ibig hanggang sa nawalan ng malay, ang ganitong uri ng mga abiso. Siyempre, sa totoo lang, hindi ako magiging isang tangang lalaki at nagmamalasakit ng labis. Ganun ba? Akala ko na message kita ng espesyal, Dear Cassandra. Akala ko nakatulong ako sa iyo. Nang marinig ang pagkadismaya sa aking boses, sa puso ni Cassandra, hindi niya maipaliwanag na nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, nagsinungaling siya. Dagdag pa rito, kailangan pa niyang samantalahin ang Alvarez sa hinaharap. Tama, kailangan ko lang samantalahin ang Alvarez, kaya hindi ko maaaring hayaan na mawalan siya ng pag-asa at umalis. Kaya't huminga ng malalim si Cassandra at sinabi, hindi rin naman completely walang silbi. At least, may kaunting epekto pa rin. Pagkatapos mag-isip sandali, binigyang diin niya sa akin, talaga namang may kaunti lang. Huwag kang mag-isip ng labis. Nang marinig iyon, inabot ko at hinawakan ang kamay niya, gumagalaw, talaga ba, Cassandra? Ganon kahusay. Kung gayon, mamasahe kita araw-araw sa hinaharap, okay? Ramdam ang aking kamay, kasama ng biglaang pagbabago sa aking tono. Hindi mapigilang mapahiya si Cassandra at nagalit, bitawan mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot para hawakan ang kamay ko? Baguhin mo ang mga nakakadiring pangalan na iyon. Medyo hindi na kayang tiisin ni Cassandra. Ang hinahangaan ang si Antonio na tinatawag na lalaking umiibig kay Celestine. Bakit ba napakakomplikado? Patuloy akong tumango, sige. Cassandra, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Sang-ayon ako. Kung tutuusin, tayo naman ay isang pamilya. Medyo nagalit si Cassandra, sino ang isang pamilya sa'yo? Tumawa ako, hindi ba't pumayag ka sa alok kong kasal? Sinalungat niya, iyan ay isang kasunduan sa pagpapakasal lang mula pagkabata. Tumawa ako, hindi ba't ang kahulugan ng isang kasunduan sa pagpapakasal mula pagkabata ay mag-asawa na tayo mula pa noong tayo ay bata pa? Buti na lang at hindi ako nakikita ni Cassandra. Kung nakita niya ako, malamang na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gumamit ng karahasan. Sobrang walang kwenta ng mga salitang binibitawan mo. Nakakadiri. Dahil sa kanyang plano ng paghihiganti, parang kaya niyang magtiis para sa ilang panahon. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Cassandra, sinusubukan na panatilihing kalmado ang kanyang sarili, depende sa iyo. Pwede ka nang umuwi. Sobrang gabi na. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, umalinggaw ang reklamo ni Leona, ate, sobrang nakakainis ka. Inilabas na ang pagsusulit sa math noong nakaraan, pero hindi na naman ako pumasa. Pinapahirapan ba ako ng guro? Hindi ba nag-leave si Teacher Anya? Kung gayon, sino ang magluluto para sa atin? Bakit nakakaamoy ako ng mabango galing sa kusina? Lalong lumalapit ang kanyang boses. Nang makarating siya sa silid-aklatan, biglang tumahimik ang boses niya. Kumaway ako sa kanya, hoy, ang aga mong umuwi. Itinuro ako ni Leona, bakit ka narito? Hindi ba't nangako ka na hindi ka magiging mag-isa kasama ang ate ko? Nang marinig iyon, nagtaka ako. May mali ba sa pagbisita ko sa aking asawa? Anong batas ang nagbabawal na maging mag-isa ako kasama ang aking asawa? Sa gilid, dahan-dahang naglabas ng malaking question mark si Cassandra. Walang ekspresyon siyang bumaling sa akin. Napakawalang hiya ng lalaking ito. Namula ang mukha ni Leona. Tumingin siya sa akin at tumingin ulit kay Cassandra na hawak ko sa kamay, agad na nag-alangan. Parang ganun nga, pero hindi pwede. Ang ate ko ay sa akin. Ikaw ang asawa ng ate ko, kaya't ikaw ang bayaw ko. Kaya't lahat tayo ay pamilya. Habang iniisip iyon ni Leona, lalo siyang nalito. Hindi na siya nag-isip pa at itinuro ako, nagpapakita ng isang galit na ngiti at banta, sa madaling salita, umalis ka na agad. Kung hindi, hahayaan kitang tikman ang black belt taekwondo ng binibini na ito. Sa gilid, palihim na tumawa si Cassandra. Karapat dapat sa iyo, Leona na laging pumapanig sa ate ko. Nagkibit balikat ako, ayos lang sa akin na umalis,
pero marunong ba kayong magluto? Nagluto pa nga lang ako ng kalahati. Kumunot ang noo ni Cassandra. Anong sinasabi mo? Anong lutuin? Habang nagsasalita siya, bigla siyang natigilan, tama. Kagabi, bigla siyang nag-alangan na nagsabi na gusto niyang mag-leave for the period of time, kaya simula ngayon hanggang sa mahabang panahon sa hinaharap, siya at si Leona na lang ang magkasama sa bahay. Nagulat rin si Leona. Ikaw ba ang nagluluto sa kusina? Curious niya akong pinagmasdan, paano mo nagagawang magluto ang isang tagapagmana na katulad mo? Ngayon, dahil mayroon akong isang sistema. Hinawakan ko ang kamay ni Cassandra at ginawa siyang parang kinasusuklaman niya. Medyo naglaban siya, ngunit nang makita niya na hindi siya lalabas, kailangan na niyang sumuko. Seryoso kong sinabi, nang una, espesyal akong natuto kung paano magluto para kay Cassandra. Noon pa man, pinangarap ko na ang sandaling ito. Nagluluto ako sa bahay para sa'yo, pumupunta ka para magtrabaho, at pagod kang umuuwi, mamasahe ako para sa'yo. Sa weekend, uminom tayo ng tsaa sa bakuran, pinapanood ang mga bulaklak. Sa mga araw na hindi tayo busy, magbi-barbecue tayo sa labas. Hindi na matiis ni Leona na makinig. Mahigpit niyang inalis ang aking kamay at nagagalit na tinitigan ako. Kung gayon, hindi ba't sinasabi mong nagtatrabaho ang ate ko para kumita ng pera? Anong klaseng lalaki ka? Nang marinig ni Cassandra, nakaramdam rin siya ng katatawanan. Bakit hindi siya katulad ng ibang lalaki? Ang ibang mga lalaki para dagdagan ang pagtingin nila, lahat ay nagsasabi na bubuhayin nila ang babae habang buhay. Gayunpaman sa akin kabaligtaran pa. Nang marinig ko iyon, ibinuka ko ang sulok ng aking bibig at tinitigan si Leona na tila tinitignan ang isang tanga. Anong sinasabi mo? Ang galing ni Cassandra na kaya niyang gawing bangkarote ang buong pamilya ng mga Alvarez, gamit lang ang kanyang bobong pag-iisip. Siyempre, kailangan kong hayaan si Cassandra na hawakan ang kapangyarihan. Hindi makapagsalita si Leona. Malinaw na pinupuri ang kanyang ate, pero bakit siya nagagalit? Ano pa bang ang Cassandra? Pangalawang araw niyo pa lang. Huwag kang masyadong maging malapit. Okay. Tumawa rin si Cassandra dahil sa aking sinabi. Bahagyang yumuko ang sulok ng kanyang bibig, ngunit dahil sa pag-iisip sa kung hindi kaya ito maging maganda kung makikita ito ng isang ito, nag-iingat niyang itinago ang kanyang ngiti. Ang target ng dalisay na pag-ibig ay nagdamdam, dagdagan ng 1 puntos. Nang marinig ang paalala sa aking isipan, ngumiti rin ako sa aking puso, hindi masama, hindi masama. Sa ganitong bilis, ang pagtingin sa akin ni Cassandra ay tiyak na tataas ng mabilis. Sa pag-iisip nito, bahagya akong umubo. Sige, hindi pa masyadong maaga. Pupunta na ako para magluto. Cassandra, magbasa ka muna. Tatawagin kita pagkatapos. Pagkasabi ko nito, hinawakan ko ang kamay ni Cassandra at mahinang ginabayan siya papunta sa kanyang mesa. Si Cassandra ay malinaw na hindi sanay na tratuhin ng ganito, kaya bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi, kaya kong pumunta mag-isa. Nang marinig iyon, syempre hindi ko pinalampas ang makatwirang pagkakataong ito upang magkaroon ng pisikal na kontak, kaya seryoso akong sinabi, hindi pwede. Hindi ako nandito, ayos lang. Dahil nandito na ako, hindi ko kayang hayaan na mangyari kay Cassandra ang kahit anong bagay. Sa sandaling mahulog ka na gaya ng kahapon, hindi na magiging maganda yon. Medyo nagalit si Cassandra at sinabi, naglakas loob ka pang banggitin ang pangyayari kahapon. Bilisan mong bitiwan ako. Sa pag-iisip nito, naalala niya rin ang nakakahiyang eksena kahapon. Sobrang nakakadiri ng lalaking ito. Ginabayan ko si Cassandra papunta sa mesa, pagkatapos ay atubili kong pinakawalan ang kamay niya. CJ. Binitawan na kita, kaya bababa na ako ngayon. Pagkasabi nito, hindi ko hinihintay ang tugon ni Cassandra at mabilis na umalis sa silid-aklatan. Sobrang galit na galit si Cassandra na humihinga ng malakas. Bakit may taong ganyan na nakakadiri? Sobrang nakakainis. Ngunit ang taong iyon ay nagluluto para sa kanila ngayon. Malinaw na tagapagmana siya ng pamilya ng mga Alvarez, ngunit kusang loob siyang nagpunta sa kusina. Sa puso ni Cassandra, nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang bastos na lalaking ito ay hindi lamang minasahe siya, nagpakumbaba pa siya para magluto para sa kanilang dalawa. Hindi pwede.
Kailangan kong pakalmahin. Huminga ng malalim si Cassandra. Bumuntong hininga siya ng malalim para unti-unting kumalma ang kanyang kalooban. Lahat ay kusang loob na ginagawa ni Antonio. Hindi ko siya pinipilit na gawin ang mga ito. Tama. Hindi siya maaaring magkaroon ng nakakatawang damdamin ng pasasalamat. Ang pag-ibig ang pinakamalaking hadlang sa kanyang landas ng paghihiganti. Si Leona Ledesma, na nasa tabi, nakita na ang kanyang ate ay parang may iniisip na nagdudulot na mukha siyang napakasakit. Nagpakita siya ng pagkadismaya. Ang salot na iyan, si Antonio, lumabas lang at nagdudulot na mahirapan ang ate ko. Sobrang naiinis talaga ako. Bagamat siya at si ate ay nakatadhanang ikasal mula pagkabata, bagamat ang kanyang pangalan ay bayaw ko, ngunit ito na. Nang magtatangka na sanang sabihin ni Leona ang isang bagay, pinutol siya ni Cassandra, bumaba ka at tulungan si Antonio. Para hindi niya isipin na lahat tayo sa pamilya ng mga Ledesma ay mga taong kumakain na walang ginagawa. Nagulat si Leona, bahagyang bumukas ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, sa kusina, medyo nairita si Antonio na pinapanood si Leona na gumagalaw ng mabagal, hinahalo ang itlog at itlog na pula sa mangkok. Ito ba ang paraan mo para tulungan ako? Nang marinig iyon, nagalit si Leona. Galit niya akong tinitigan. Lahat ay dahil sa'yo. Nagbago na ang ate ko. Pagkasabi nito, nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos ay nagalit siyang ginamit ang kanyang maliit na kamao upang suntukin ang aking dibdib. Pinagtrabaho mo akong tumulong. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang mga mata niya ay medyo naglalabo dahil parang may inilagay ako sa bibig niya, mainit at medyo malaki. Wala siyang malay nang umuya sandali. Isang pambihirang masarap na lasa ang biglang sumabog mula sa panlasa ni Leona, kumakalat sa kanyang bibig. Naliwanagan ang mga mata ni Leona. Hindi makapaniwalang umangat ang kanyang ulo para tignan ako. Habang kumakain siya, tinanong niya, ano to? Sobrang sarap. Kinuha ko ang chopstick sa bibig ni Leona at inilagay sa ilalim ng gripo para hugasan. Hindi tumitingin sa likod, sinabi ko, mala na karne ng kuneho. Tumango si Leona. Kaya karne ng kuneho pala yon. Pagkatapos ay sumigaw siya, karne ng kuneho. Nagulat si Leona. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa gilid. Nakita niya na isang kuneho na na-process at naayos ng hiwalay na mala ay tahimik na nakalagay doon. Napadilim ang kanyang mga mata, halos mahimatay siya. Si Antonio, na naghuhugas ng mga plato, ay nakatalikod kay Leona, nagpapakita ng isang masamang ngiti, hihe. Alam mo kung gaano ako kahusay ngayon, ha? Lumipas ang panahon. Sa pagtingin sa tila malungkot at nagkasala si Leona dahil kumain ng karne ng kuneho, hindi ko na siya inutusan na tumulong. Sa halip, sinabihan ko siya na pumunta sa sala at manood ng cartoons. Nakaupo si Leona sa sofa na magkakrus ang mga binti, pinapanood ang cartoons na Squad sa Z. Yakap niya ang isang higanting puting manika ng kuneho at nagbubulungan, salot ka. Ikaw na sinungaling. Ang kuneho ay napakagiliw. Paano mo nagagawang kainin ang isang kuneho? Si Leona ay isa na namang na-refresh ang aking pag-unawa sa kanya. Sa sandaling ito, may ingay na bumaba mula sa itaas. Kaya kong pumunta mag-isa. Huwag mo na akong gabayan. Hindi ligtas na bumaba sa hagdan. Posible pang gusto mo akong kargahin pababa? Hindi na kailangan na kargahin mo ako. Hindi na ako bata, Antonio. Huwag kang magmalabis. Nang marinig iyon, umiti akong tinitignan siya. Ang mga babae na hindi pa kasal ay bata. Mahigpit kong ginabayan si Cassandra pababa sa hagdan. Naapektuhan din niya ang mainit kong hininga, pati na rin ang bahagyang bango sa aking katawan. Malinaw na isa akong lalaki, bakit ang amoy sa aking katawan ay kaya nakakakomportable? Hindi. Hindi tama. Pati na rin, ang sabi ng mga babae na hindi pa kasal ay bata pa. Sobrang walang kwenta. Ako ang tunay na nasa likod ng pamilya ng mga Ledesma. Paano mo nagagawang ituring akong bata? Nang marinig ni Leona ang ingay, masaya niyang ibinaba ang kanyang manika at tumakbo palabas. Sa isang sulyap pa lamang, nakita niya akong ginagabayan ang kanyang ate na lumapit. Agad siyang hindi masaya. Nang makita iyon, nagpanggap akong hindi maintindihan at nagtanong, Leona, bakit hindi ka masaya nang makita mo ang iyong bayaw?
Baka hindi ka nasiyahan sa iyong kinain kanina. Mas mabuti pa kung hindi mo ito sasabihin. Sa sandaling sinabi mo ito, agad na nagalit si Leona. Binuka niya ang kanyang mga mata at tinitigan ako. Anong bayaw? Maglakas loob kang banggitin ito. Walang magawa kong itinatwa, hindi ko rin alam kung bakit. Palagi mong hindi gusto na kainin ang ganoong bagay. Nagagalit na sinabi ni Leona, paano makakakain ang isang babae ng bagay na iyon? Bahagyang nag-aalangan si Cassandra sa tabi. Sandali, anong pinagsasabi ninyong dalawa? Anong pinakakain? Ano ang bagay na iyon? Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo? Itinatwa ko, ayos lang. Nakaraan na iyon, kaya huwag mo nang banggitin pa. Pagkasabi nito, ginabayan ko si Cassandra na umupo. Pagkatapos, tinitignan si Leona na nakatayo pa rin sa tabi, huwag ka nang magalit. Bilisan mo at kumain. Mahinang humilik si Leona at umupo rin. Sa sandaling ito, napansin niya ang kasaganaan sa mesa. Agad siyang natigilan. Sa mesa, puno ng masasarap na pagkain ang inilagay. Ang mga kulay ay maningning at naglabas ng nakakaakit na bango. Lahat ng ito ay ginawa mo. Medyo hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Leona. Umalis siya sa kalagitnaan at hindi niya inaasahan na gumawa pa ako ng napakaraming masasarap na pagkain ng mag-isa. Ang nakakaakit na bango na iyon ay kumalat sa kanyang ilong. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilang lumunok ng laway. Siyempre. Sinabi ko na ginawa kong espesyal para kay Cassandra. Pagkatapos kong sagutin ang tanong ni Leona, umiti kong tinignan si Cassandra. Nakahanda na ang mga plato, mga kubyertos at mga chopsticks sa mesa. Kumuha ako ng hiwa ng inihaw na pato mula sa plato at mahinang inilagay sa mangkok ni Cassandra. Cassandra, subukan mo ito. Ginagarantiya kong ito ang magiging paborito mo ngayong gabi. Malumanay at malalim ang aking boses. Ang aking mga mata ay puno ng init at pagmamahal. Kahit na hindi ako nakikita ni Cassandra, nararamdaman niya ang katapatan sa aking boses. Nagpakita ng mga alon ang kanyang puso. Hindi masama. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Humilik si Cassandra at kinuha ang mangkok, kumuha ng hiwa ng inihaw na manok at pagkatapos ay dahan-dahang ipinasok sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, sumabog ang masarap na lasa sa kanyang dila, na nagdulot na hindi niya mapigilang ibalik ang kanyang likod. Ang kanyang hininga ay bahagyang kumikipot. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magulat. Paano ito magiging ganito kasarap? Nang makita iyon, dali-dali akong nagtanong, kamusta na? Masarap ba? Sa sandaling ito, nagpaalala ang sistema. Ang target ng dalisay na pag-ibig ay nagdamdam at masaya. Dagdagan ng 1 puntos. Sa wakas ay nagsalita si Cassandra, ang kanyang boses ay tahimik, medyo okay lang. Alam ko sa puso ko pero hindi ko sinabi. Mahina akong tumawa, ayos lang. Maraming masasarap na pagkain ngayon. Isa-isa kong ipakikilala sa'yo. Tiyak na magkakaroon ng isa na magugustuhan mo. Bahagyang natigilan si Cassandra. Wala siyang malay na naglunok. Hindi na kasing tigas ang kanyang boses, kung gayon, susubukan ko. Pagkatapos, habang kinukuhaan ng pagkain si Cassandra, ipinakilala ko siya. Tinalakay ko pa nga ang kahulugan ng pagkain, na nagdulot na napakasorpresa at gulat ni Cassandra. Nalaman niya na kaya pala pwedeng gawin ang pagkain ito ng ganito. Lumilitaw na kaya palang magkaroon ng ganitong kwento ang pagkain ito. Lumilitaw na napakaraming magagandang bagay sa mundo. Ano ang pag-ibig? Ano ang hitsura ng pink? Ano ang hitsura ng mga nagsasalita na usa? Ang mga bagay na ito, sa hinaharap, magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makita sila? Hindi. Hindi. Hindi ko maaaring isipin ang mga bagay na iyon. Hindi ko maaaring hayaan ang mga bagay na iyon na guluhin ang aking isipan. Sa sandaling ito, tumunog ang aking boses, Leona, huwag kang kumain ng karne ng kuneho. Kumain ka ng gulay. Sinilayan ako ni Leona at sinabi, Humph. Antonio, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot para utusan ako? Tumawa akong tinitignan siya, kung gayon tatanggalin ko na lang, okay. Naalala ko na sinabi mo na ang mga kuneho ay sobrang cute at hindi dapat kainin. Nang marinig iyon, umiling si Leona, kakainin ko na ang gulay. Huwag mong alisin ang karne ng kuneho. Bagamat hindi nakikita ang tanawin sa mesa,
Ngunit sa pakikinig lang sa ingay, biglang naramdaman ni Cassandra ang isang init ng pamilya na hindi niya pa kailanman naranasan. Bakit ko nararamdaman ito? Maingat akong kumuha ng isang mangkok ng sopas ng manok para kay Cassandra at kumuha ng isang kutsara para ilapit sa kanyang bibig. Cassandra, uminom ka ng kaunting sopas ng manok. Ang iyong katawan ay nasugatan dahil sa napakaraming taon ng pagtatrabaho. Kailangan mong sumuporta ng maayos. Bumalik sa kanyang diwa, tumanggi si Cassandra, kaya kong uminom mag-isa. Nagpanggap siyang nagpapakita ng hindi kasiyahan, ngunit hinayaan pa rin akong pakainin siya. Ang kanyang katawan, kung anuman, ay automatic na nagiging masunurin. Medyo nahihiya si Cassandra sa kanyang puso. Lahat ay dahil patuloy akong pinakakain sa kanya, kaya't gumawa siya ng isang reaksyon na wala sa kanyang sarili. Bakit siya naging ganito kabait sa akin? Nagtataka at lumalaban si Cassandra sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, si Antonio ay isang mabuting tao. Ayon kay Ledesma, ang 5% na parte ng Alvarez na ibinigay ni Antonio ay gumawa ng isang mahusay na epekto. Sa 2 araw lang, maraming kumpanya at negosyo na nakatanggap ng mga balita ang isa-isang naghanap upang makipagkaibigan, upang makipagtulungan. Nakita ng mga tao sa industriya na parang muling nakipag-ugnayan ang mga Alvarez sa mga Ledesma. Inakala ng lahat na malapit nang bumangon ang mga Ledesma. Ngunit dahil dito, naramdaman ni Cassandra na lalo siyang naguguluhan. Gusto niyang maghiganti. Sinasamantalahan niya si Antonio at ang kanyang pamilya. Kung nalaman ni Antonio ang katotohanan, ano ang gagawin niya? Masasaktan ba siya o babagsak? Karapat-dapat ba siya na tratuhin siya ni Antonio ng mabuti? Matapos ang hapunan, habang mahinang humuhuni ng isang walang pamagat na kanta, naghugas ako ng mga plato. Tamang-tama, pumasok si Cassandra. Dahil ang may-ari ay kumakanta, ang pakiramdam sa puso ay umabot, dagdagan ng 1 puntos. Huminto ako sa pagkanta sa kalagitnaan. Biglang tumunog ang paalala sa aking isipan. Bahagya akong nagulat. Nang balak kong balingan, narinig ko ang isang malamig na boses na tumunog. Mayroon ka pang ganitong talento. Nang marinig iyon, tumango ako, sa tabi mo, sobrang saya ko. Bigla akong nagkakaroon ng inspirasyon dahil sa aking isipan, puno lang ako ng iyo ang Cassandra. Iniisip ko pa nga ang paggawa nito at paggawa niyan kasama mo, kaya't nilikha ko ang kantang ito. Agad na namula ang mukha ni Cassandra. Anong paggawa nito at paggawa niyan? Hindi ka ba marunong makipag-usap? Okay. Hindi pa masyadong maaga, kaya bilisan na natin. Mahinang dumura si Cassandra, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay papunta sa sink. Nang makita ang aksyon ni Cassandra, agad kong hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Sobrang dumi sa lababo. Nang marinig iyon, binitawan ni Cassandra ang aking kamay. Pagkatapos, hindi masaya na sinabi, bahay ko ito. Siyempre, alam ko ang posisyon ng sink. Sa pagtingin kay Cassandra na tumutulong sa paghugas ng mga plato, hindi ko mapigilang makaramdam ng init sa aking puso. Pagkatapos, binuksan ko ang gripo sa kabilang panig. Okay, kung gayon sa kabilang panig, uhugasan mo. Ang malalaking kaldero at malalaking pinggan na ito, hahayaan ko na sa iyo. Tumango si Cassandra, pagkatapos ay tumigil sandali, hindi sinasadya na nagtanong, hindi ka na ba magpapatuloy sa pagkanta? Nang marinig iyon, natigilan ako at pagkatapos ay ngumiti, kung gustong makinig ni Cassandra, kung gayon kakantahan kita magpakailanman. Hindi nakapagsalita si Cassandra, hindi ko naman talaga gustong makinig. Depende sa'yo kung gusto mong kumanta o hindi. Pagkatapos, sa kusina, muling umalingaw ang God level na kanta na katutubo na binili ko. Dahil kumanta ako para kay Cassandra, gumalaw muli ang sistema at binabaan ang presyo. Basta na lang, hindi namin napagtanto na sa pintuan, may isang babae na may mukha na unti-unting tumitigas. Si Leona Ledesma, na bato, ay pinagmasdan kami na parang kumikinang. Sabay silang nagsalita, sabay silang tumawa, habang kumakanta at naghugas ng mga plato. Nagpadama sa kanya na siya ay. Anong nangyayari? Niyakap ni Leona ang kanyang ulo. Gusto niyang umiyak pero walang luha. Nalubog na ang araw. Sa harap ng pamilya ng mga Ledesma, mahinang nagpaalam ako. Hindi pa masyadong maaga. Uwi na ako. Nang marinig iyon, kalmadong tumango si Cassandra, kung sa bawat pagkakataon na pupunta ka,
marami kang lulutuin, pagkatapos kalimutan na lang. Tumawa ako, alam kong nag-aalala ka na napapagod ako sa pagluluto para sa asawa ko. Kung gayon sa susunod, mas konti ang lulutuin ko. Medyo hindi makapagsalita si Cassandra, humph. Hindi iyon ang sinasabi ko. Nag-aalala lang ako para sa lifespan ng aming lutuan. Pagkasabi nito, dire-diretso siyang pumasok sa bahay. Sa kabilang banda, masaya akong tumawag, Cassandra, bukas na rin. Ang sumagot sa akin ay isang malumanay na boses, depende sa'yo. Sumara ang malaking pinto. May isa lang sa lugar na hindi ko nakita, bahagyang umiti si Cassandra. Sa sandaling ito, isang bagay ang lumipad sa bisig ni Cassandra. Kasunod nito ay isang pagdadalamhati, nagbago ka na. Nang marinig ang sinabi ni Leona, nagpakita ng isang walang magawang ngiti si Cassandra. Paano kaya, Leona? Paano ako nagbago? Nang marinig iyon, lalong sumakit ang puso ni Leona. Talagang nagbago ka na. Simula nang dumating si Antonio, hindi ka na naging normal. Sa mga mata mo, si Antonio na lang. 2 araw pa lang. Ako ay naging isang tagalabas sa bahay na ito. Nang marinig iyon ni Cassandra, inisip niya na marahil dahil kay Antonio, napabayaan niya si Leona. Hindi niya dapat talagang gawin ito. Agad niyang inabot ang kanyang kamay at mahinang tinapik ang likod ni Leona, hindi ako nagbago. Dahil lang kailangan ng pamilya ng mga Ledesma ang mga yaman at ang impluensya ng pamilya ni Antonio para bumangon, kaya kailangan kong tiisin ang pagduduwal habang nakikipag-usap kay Antonio. Nang marinig iyon, inangat ni Leona ang kanyang ulo. Sa kanyang mukha, nagpakita siya ng kagalakan. Sobrang galing. Ate, akala ko gustong-gusto mo talaga si Antonio. Kung ayaw mo sa kanya, ayos lang. Ang lalaking iyon, bagamat tila medyo may talento siya, masarap siyang magluto, maganda ang pagkanta, at hindi rin naman pangit, pero, ngunit. Buti na lang at hindi mo siya gusto, kung hindi malalaman ni Leona kung paano ako sa bahay na ito. Walang magawang tinapik ni Cassandra si Leona, huwag kang masyadong mag-isip, Leona. Paano kita hindi gustong makasama? Sige na, sige na. Maligo, manood ng sisi, pagkatapos ay matulog na. Kahit na naipanigurado na ng kanyang ate, nag-alala pa rin si Leona, siguraduhin mong huwag mong gustuhin ang salot na iyon, ate. Nang marinig iyon ni Cassandra, natahimik siya sandali. Leona, ngayon, siya ay ang iyong bayaw. Kailangan kang magkaroon ng kaunting respeto. Higit pa rito, hindi ba't sinabi mo na hindi ka pumasa sa iyong pagsusulit sa math? Mamaya, pagkatapos maligo, pupunta ka sa aking silid para turuan kita. 8. Agad na sumigaw si Leona. Anong nangyayari? Matapos umalis sa pamilya ng mga Ledesma, agad kong inimbestigahan si Timothy De Silva. Dahil sa storyline, si Timothy De Silva lang ang pangunahing tauhang lalaki. Dati siyang nakatira sa tuktok ng bundok. Ang pag-aaral ng mga paraan ng pagsasalita na may pag-aalangan ay gawa ng mga matatandang lalaki. Ang pagbaba sa bundok ay ang gusto rin ng mga matatandang lalaki. Bago umalis, binigyan pa nga ng mga matatandang lalaki si Timothy ng isang jade na hugis dragon. Ang kahulugan ng jade na iyon ay ang Young Master ng Dragon King Palace. Ang Dragon King Palace ay isang malaking organisasyon sa orihinal na kwento. Ikinalulungkot na isang kamay ni Cassandra ang nagpuksa nito. Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang umiti. Karapat-dapat kay Cassandra. Bagamat hindi ko alam kung bakit nilipol ni Cassandra ang Dragon King Palace at palaging pinupuntirya ang grupo ng mga pangunahing tauhan, ngunit para sa akin, ito ay isang mabuting balita. Sa nakaraan, dahil narinig ni Timothy na masyadong nakakainis ang mga salita ni Celestine sa pangunahing tauhan, kaya pinili niyang harangan ang kotse ng pangunahing tauhan sa dilim at subukang patayin siya. Sinabi pa nga niya ang isang bagay na may sinabi, mayroon ka ng daan patungo sa kamatayan. Kasunod nito, aatake pa nga siya kay Cassandra. Ang magdudulot na si Cassandra na sa huli ay mamamatay na hindi kusang loob. Buti na lang at ang storyline ay nasa unang yugto. Mayroon pa akong sapat na oras para maghanda ng maaga sa ilang hakbang sa proteksyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na kailangan kong protektahan siya ng maayos. Sa sumunod na araw, sa bahay ng mga Ledesma, nakasuot ng pajama si Leona Ledesma. Pumikit-pikit ang kanyang mga mata habang nagsisipilyo sa harap ng lababo. Sa sandaling ito, dala ko ang isang bag ng gulay.
Naglakad ako sa likod ni Leona Ledesma. Oh, magandang umaga, Leona. Matagal ka nang gising. Ngayon ay senior na sa high school. Huwag kang gumising ng matagal at magbasa ng mga nobela. Humihikab at hindi sinasadya na tumugon si Leona, magandang umaga, bayaw. Pagkasabi nito, huminto ang kanyang mga mata. Ang pagkaantok ay ganap na nawala. Biglang bumaling si Leona upang tignan. Tamang-tama, nakita niya ang aking likod. Humph! Salot ka. Sa sandaling ito, hindi na pinansin ni Leona ang pagsisipilyo at direktang tumakbo papunta sa kusina. Hoy, ikaw, salot! Anong ginagawa mo? Habang hinuhugasan ko ang mga itlog, binalingan ko si Leona. Ang batang ito, nagpakasaya sa pagkain kagabi. Bakit ngayon ay parang ayaw niya akong makita? Hindi ko mapigilang bumusangot ang aking bibig at tumalikod, pinagpapatuloy ang paggawa ng mga sangkap para sa almusal. Almusal ngayon, bagoong baboy congee. Nang marinig iyon, nagniningning ang mga mata ni Leona. Masaya siyang tumango, oh. Talaga nga. Kaalaman niya. Hayaan na lang akong magkaroon ng maramihang karne. Hindi tama. Malinaw na kailangan kong paalisin siya. Nang marinig iyon, sinilayan ko siya, alam ko. Sige na, bilisan mo at magsipilyo. Punong-puno pa ng bula ang iyong bibig. Paano mo nagagawang maging katulad ng isang babae? Pagkatapos kong sabihin, kumuha ako ng isang tissue at ibinigay kay Leona. Tinitignan ang basang tissue sa aking harapan, inangat ni Leona ang kanyang ulo para tignan ako. Medyo nagulat siya. Pagkatapos, nagmadali siyang kumuha, sa tono na nababalisa, sino ang bata? 18 years old na ako. Matanda na ako. Humph! Babay, salot. Kailangan kong pumunta sa aking ate. Habang sinasabi iyon, umalis si Leona sa kusina. Walang magawa akong umiling. Biglang, sa aking isipan, may lumitaw na isang sandali. Sa isang poodle. Sa mga susunod na araw, kailangan kong bigyang pansin ang aking bayaw. Hindi para sa iba, kung hindi para pigilan ang trahedya sa hinaharap. Gusto kong magpatuloy na maging boss ang aking asawa. Ayaw kong gumamit ng paraan na isakripisyo ang pamilya para magawa ito. Hindi maaari, kailangan kong pigilan ang trahedyang ito. Sa pag-iisip nito, nagpakita ng determinasyon ang aking mga mata. Kaya, para maghanda, ipinalit ko ang lahat ng natitirang punto sa mga upgrade sa kasanayan sa labanan. Sa sandaling ito, muling tumunog ang sistema. Para iligtas ang iyong asawa, hindi mo hinayaang masaktan ang target ng dalisay na pag-ibig. Hindi ba't ito ay isang magandang bagay? Lubos na nasiyahan ang sistema. Sa silid-aklatan sa itaas, nagbubuklat ng mga libro si Cassandra. Biglang, parang may narinig siyang ingay. Bahagya siyang bumuka sa ngiti, ngunit agad niyang pinigilan. Pagkatapos, ibinaling ang kanyang ulo sa direksyon ng pintuan ng silid-aklatan at sinabing payapa, parang hindi kita inimbitahan na pumunta. Nang marinig iyon, bahagyang ibinuka ko ang aking bibig. Hindi ko alam kung bakit, kapag naririnig ko ang ganoong uri ng tono kay Cassandra, hindi ako nasisiraan ng loob, sa halip, nakaramdam pa ako ng pagkahumaling. Kaya't lumakad ako sa unahan, umupo at iniunat ang aking kamay para hagkan ang buhok ni Cassandra. Talaga namang hindi ako inimbitahan, ngunit naalala ko na bago ako umalis kahapon, sinabi ko, depende. Higit pa rito, kung hindi ako pupunta, sino ang magluluto ng almusal para sa inyong dalawa? Sa pamamagitan ng paraan, Cassandra, paano mo nalaman na pupunta ako? Napagtanto ni Cassandra ang aking aksyon, ngunit hindi siya lumaban. Bahagya lang siyang nagsalita, bagamat maaari rin itong ituring na pagtanggi. Sa kanyang puso, bagamat hindi siya nakaramdam ng galit dahil sa aking pagpunta, nakaramdam pa nga siya ng galak, ngunit hindi niya aaminin na inaasahan niyang pupunta ako. Tungkol sa kung paano niya nalaman na ako ito ay dahil ang mga bulag ay may masensitibong pandama. Nang marinig iyon, pinuri ko, hindi katakataka na si Cassandra na bahay ko. Kahit anong sabihin ay hindi mo magagawa. Itaas na kita. Tumayo, hugasan na natin ang pinaglutuan ni Antonio. Bago pa mamilipit ka, sisiguraduhin kong mapapasaya kita. Nang sabihin iyon, kumunot ang noo ni Cassandra. Tahimik siyang tumayo, iniunat ang kanyang kamay sa akin at mahinang sinabi, sige.
Bilisan mo at magluto ka ng congee na may bagoong mga itlog. Sa pagkakataong ito, ako naman ang nagulat. Alam mo rin ang tungkol dito. Bahagyan niyang itinataas ang kanyang nguso, kaya kong kalkulahin. Medyo hindi ako naniwala at sinabi, gusto kong magpanggap. Tumango si Cassandra. Sinabi sa akin ni Leona. Medyo nabigo ako. Hindi ako makapaniwala. Cassandra, marunong ka rin palang makipaglaro. Nang marinig iyon, bahagyan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Bagamat hindi ko makita ang kanyang ekspresyon, tiyak na napakasaya nito. Ang aking dakilang asawa, ang Cassandra. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin sa susunod? Medyo natigilan si Cassandra. Nagsimulang umikot ang kanyang utak, ano? Bago niya pa natapos ang kanyang sinasabi, naramdaman niyang naalis ang kanyang mga paa sa lupa. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang mga paa at likod ay tinataas ng isang tao. Kinakarga niya ako at sa isang istilong malaprinsesa pa. Pinilit ako ni Cassandra sa kanyang dibdib, agad na nagsimula siyang mamimilipit. Nagsimula na ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako agad. Paano kung makita ito ni Leona? Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Hihigpitan ko at mahinang tumawa, asawa, ang Cassandra, bakit ka naging ganito katipid? Hindi ka ba pwedeng lumapit? Kung gayon, paano tayo magkakaroon ng anak sa hinaharap? Nang marinig iyan ni Cassandra, lalo siyang nagalit. Direkta niyang ginamit ang kanyang maliit na kamao para suntukin ang aking dibdib. Ikaw, bitawan mo ako. Sino ang gustong magkaanak sa iyo? Ngunit kapag mas pumipiglas siya, lalo akong nasasabi. Gusto kong kargahin siya sa mesa, ngunit nang balak ko na siyang ilabas sa silid, nakita ko na ibinababa ni Cassandra ang kanyang ulo, ayaw niyang magsalita. Kaya't nagmadali ko siyang ibinaba, nagsimulang humingi ng tawad at aliwin siya. Cassandra, nagkakamali ako. Nagkakamali ako. Nagkakamali ako. Ngunit kaagad, itinaas ni Cassandra ang kanyang ulo. Ibinuka ang ngiti ng tagumpay at itinataas ang dalawang daliri. Ngayon ay 21 na. 21? Natigilan ako pagkatapos ay biglang naintindihan at mahinang tumawa. Nang marinig ang aking pagtawa, tumawa rin si Cassandra. Kayon alam mo na ang kahihinatnan ng pang-aapi sa akin. Nang marinig iyon, hinawakan ko ang kamay ni Cassandra at tumawa, alam ko na. Alam ko na. Natatakot ako sa'yo. Tara na. Nagpanggap na nakikipaglaban si Cassandra, ngunit pagkalipas lang ng kalahating segundo, kunwari ay hindi makatakas, kaya tumango siya. Sa mesa, hindi masarap kumain si Leona. Kinuha ko ang kutsara at pinakain si Cassandra ng paisa-isa. Patuloy ko ring sinasabi ang mga nakakakilig na salita, masarap ba, Cassandra? Nang marinig iyon, seryosong sinabi ni Cassandra, okay lang, ngunit ayaw kong sabihin na masarap ito. Tumango ako. Kung gayon sa susunod, hindi na kita gagawan. Nang makita na sinasabi ko iyan, hindi nagalak si Cassandra. Ibig bang sabihin na alam mong gusto kong kumain? Itinuro niya, pwede ring hindi masarap. Tumawa ako. Ngunit nakikita ko na gustong-gusto mo. Nagyabang na nagtanong si Cassandra, Humph, ano ang nagdulot sa iyong isipin na gustong-gusto ko ito? Nang marinig iyon, nag-isip ako, pagkatapos ay mahinang tumawa, marahil dahil sa tuwing matatapos kang kumain, dilaan mo ang iyong labi. Nagulat si Cassandra. Paano kaya na mangyayari ito? Nakakadiri. Kaagad na namula ang kanyang mga tainga, pagkatapos ay itinutok ang kanyang kamao kay Antonio, na pinagsusuntok ang kanyang hita, pumunta ka na mamatay. Nang makita iyon, hinawakan ko ang kanyang kamay na sumusuntok sa aking hita. Cassandra, mahal kita. Medyo inis na sinabi ni Cassandra, huwag kang magsabi ng ganoong salita kapag kumakain. Sa pagtingin sa eksenang ito, kumuyom ng kanyang ngipin si Leona at mahigpit na kinagat ang kanyang kutsara. Sobrang nakakadiri. Ang salot na si Antonio, naglakas loob na lumitaw mismo sa aking harapan at ginawa ito kasama ang aking ate. Salot ka. Si Leona ay hindi makapaniwala sa eksenang nasa kanyang harapan, lalo na noong alam niya kung bakit kailangang magpanggap na malapit si Cassandra kay Antonio. Lumabas na ang lahat ay para sa pamilya ng mga Ledesma. Tiniis ni Leona ang kahirapan na mahalin si Antonio. Matapos ayusin, hanapin ang oportunidad para kunin ang pamilya ng Alvarez.
para bumalik ang pamilya ng mga Ledesma sa tuktok. Napakaawa sa aking ate. Para sa aming pamilya, kailangan niyang magsakripisyo ng ganito. Nadama ni Leona na hindi siya makatarungan. Malinaw na alam niya na galit si ate kay Antonio, at alam niya rin na para sa pamilya ng mga Ledesma, kailangan niyang magtiis sa harap ni Antonio. Nagsusumikap siya para maging perpekto, ngunit wala siyang magawa. Kaya niya lang panoorin ang kanyang ate na nagpapakita ng iba't ibang kilos. Sa pag-iisip nito, napakasakit ng puso ni Leona, kung kaya ko lang pasanin ang lahat sa kanyang lugar. Sawa na ako. Pupunta na akong eskwelahan. Hindi matiis ni Leona ang sakit sa kanyang harapan, kaya pinilit niya ang kanyang sarili na sugpuin ang kanyang malungkot na nararamdaman at iniwan ang mesa. Nang marinig iyon, bumaling ako para tignan si Leona. Sandali. Mamaya hahatid kita sa eskwelahan. Nang marinig ang sinabi ko, nanlamig sina Leona at Cassandra. Lalo na, si Leona ay napakasama. Mayabang siyang humilik. Hindi ko kailangan na ihatid mo ako. Ang binibini na ito ay pupunta sakay ng makapangyarihang huling hantungan. Ano ang makapangyarihang huling hantungan? Noong nakaraan, nakita ko sa tapat ng gate ng Ledesma na may nakaparada na dekuryenteng bisikleta na pinalamusyan ng maliwanag. Proud na sinabi ni Leona, anong dekuryenteng bisikleta? Ang pangalan niya ay makapangyarihang huling hantungan. Hahayaan kitang malaman na ang makapangyarihang huling hantungan ay kayang tumakbo hanggang 140 kilometro g. Nang makita iyon, seryoso kong sinabi, ang motorsiklong iyon ay napakadelikado. Higit pa rito, ang pagbabago ng isang motorsiklo ay papatawan ng multa at kukunin ang transportasyon. Pinapayuhan kitang makinig ng masunurin at hayaan kitang ihatid sa eskwelahan. Nang marinig iyon, walang emosyon na tumango si Cassandra. Leona, hindi ba naghirna ako ng driver para sa iyo? Kamakailan, nagmamaneho ka ng iligal na motor na iyon papuntang eskwelahan. Nang marinig ang tono ng kanyang ate, biglang natakot si Leona. Sa kanyang puso, patay-patay na. Nakalusot ako. Walang magawa na kailangan niyang sabihin ang katotohanan, gusto ko lang magtipid para sa pamilya, kaya tinanggal ko ang driver. Nang marinig iyon, lumapit ako sa tainga ni Cassandra at nagpaalala, ang perang naipon sa pagtanggal ng driver ay ginamit para baguhin ang makapangyarihang huling hantungan. Nang makita iyon, galit na galit si Leona. Tinitigan niya ako. Bago pa man siya makapagsalita, malamig na sinabi ni Cassandra kay Leona, alam mo ba kung gaano kadelikado ang binagong kotse? Hindi kita pinapayagan na magmaneho ng kotse na iyon. Pagkasabi nito, bumaling siya sa akin at sinabi, sa hinaharap, hahayaan na lang kitang ihatid siya. Ginalit talaga ni Leona. Bakit ba ayaw sumunod ng batang ito? Dati-rati ay kulang siya sa pagtuturo kay Leona, para pahirapan siya at sirain siya. Kung ano ang gagawin kung makipagkaibigan si Leona sa mga taong hindi angkop. Kung ano ang gagawin kung matutunan ni Leona na kulayan ang kanyang buhok ng kulay ginto at magsuot ng mga kakatuwang damit. Sa pag-iisip nito, medyo kinakabahan si Cassandra sa kanyang puso. Walang malay niyang hinawakan ang kamay ni Antonio, maari ko bang hayaan si Antonio na bantayan siya? Bago pa man siya makapagsalita, mahinang tinapik ko ang kamay ni Cassandra. Tinitignan ang kanyang mahabang buhok na kulay ginto. Nagsuot ng hikaw si Leona, nakasuot ng kakatuwang damit, at pagkatapos ay inaliw ko si Cassandra, tutulungan kitang bantayan si Leona. Nang marinig iyon, nakahinga si Cassandra ng maluwag at pagkatapos ay walang emosyon na tumingin kay Leona. Kung gayon, napagpasyahan na. Hindi kita papayagan na tumanggi. Nakita ni Leona na galit na talaga ang kanyang ate. Kinailangan niyang sumuko sa paglaban. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, sige. Sa tingin ko napakasarap. Gustong kontrolin ang batang ito, kailangan mong gamitin ang kanyang dugo. Sa labas ng bahay, iwinagayway ni Leona ang kanyang mahabang buhok na kulay ginto, binitbit ang kanyang bag at hindi masaya na sumunod sa aking tabi. Sa sandaling ito, huminto ang isang Rolls-Royce sa harap ng gate. Tumayo si Alfonso sa tabi, binubuksan ang pinto ng kotse at magalang na sinabi kay Antonio at Leona, Young Master, Young Lady, narito na ako. Tumango ako at mahinang tinapik si Leona na nakayuko. Tara na. Huwag kang malungkot. Dahil lang na ang iyong bayaw ay para rin sa ikabubuti mo. Napakadelikado ng binagong kotse.
Ayaw mo bang magpaiyak ako ng buong araw kapag nangyari ang isang bagay sa'yo? Nang marinig iyon, alam rin ni Leona na hindi siya dapat magtago sa kanyang ate at gawin ang bagay na ito. Pero ayaw niyang umamin sa akin. Sa pag-iisip nito, mahinang humilit siya at hindi ako pinansin. Ginaya niya ang kanyang pagiging brutal at sinabing, tulungan mo akong magdala. Umiti ako walang magawa, sige, sige, sige. Nakikinig ako sa ating Leona. At ano pa nga ba? Nagmamadaling namula ang mukha ni Leona at atubiling sumakay sa kotse, salot ka. Magsabi ka ng kaunti pang salita. Sa pagsakay sa kotse, sinabi ko kay Alfonso, Alfonso, papunta sa Gianghai High School. Pagkasabi nito, sumandal ako sa likod ng upuan at ipinikit ang aking mga mata. Nagsimulang mag-isip tungkol sa susunod na storyline. Una, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Ayon sa storyline, ako, si Cassandra, at si Leona ay nabibilang sa kampo ng kontrabida. Sobrang nagkataon na sa storyline, mayroong isang kaganapan na kinasasangkutan ni Leona at ang grupo ng mga pangunahing tauhan. Kung pagsasamahin ang timeline sa storyline, parang malapit na rin ang panahon ng pangyayaring ito. Sa simula, isa lang itong maliit na kwento na hahantong sa kapatid ni Celestine, si Timothy. Ngunit hindi ko inaasahan na sa totoo lang, gusto ng manunulat na gumamit ng pagkakataong ito para ipalabas ang kapatid ng pinakamalaking boss sa storyline. Dahil din dito na ang trahedya ni Leona ay nangyari sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Sa kabilang banda, si Leona Ledesma, ang kanyang kanang kamay ay nakasuporta sa kanyang baba. Sumandal siya sa frame ng bintana ng kotse. Bagamat tinitignan niya pa rin ang labas ng bintana, sa totoo lang ginagamit niya ang sulok ng kanyang mata para tignan ako. Ang salot na si Antonio, pinikit na niya ang kanyang mga mata at tulog. Nakita niya siyang gising ng ganoon kaaga, kailangan niya pang dalhin ang gulay. Malamang na gumising na siya. Kung hindi dahil sa kotse, nakalimutan ko na ang pinagmulan niya ay isang tagapagmana. Hindi ko maintindihan. Paano kayang magpakumbaba ang isang anak na tagapagmana ng isang ganoong pamilya upang lumipat at magluto para sa amin? Posible kaya talagang gusto niya ang ate ko? Ninuya ni Leona ang kanyang mga labi. May kislap ang kanyang mga mata. Si Antonio, gusto ng tunay ang ate ko. Ayon sa sinabi ng kanyang ate, ang panghuling layunin nila ay para kunin ang pamilya ng Alvarez, ngunit kapag nalaman ni Antonio ang katotohanan, ano ang magiging pakiramdam niya? Hindi magawa ni Leona na isipin kung gaano babagsak ang loob ni Antonio kapag nalalaman ang katotohanan. Hindi. Huminga ng malalim si Leona. Ang kanyang mga mata ay gumagala. Pagkatapos ng lahat, kusang loob niya gustong ang ate ko. Tama yon. Sa hinaharap, ang pagkuha sa pamilya ng Alvarez ay karapat-dapat din sa kanya. Palihim na hipnotisasyon si Leona sa sarili. Sa sandaling ito, tumunog ang aking boses, o tama, Leona, gusto mo ba ng motorsiklo? Kung papasa ka sa kolehiyo sa pagkakataong ito, bibigyan ka ng iyong bayaw ng motorsiklo, sige. Tapos ko ng pag-isipan, ang apurahang bagay sa harap ay kailangan munang pagbutihin ang pagtingin sa akin ng aking bayaw. Kung hindi, natatakot ako na kung may anumang aktibidad siya sa labas, hindi niya sasabihin sa akin. Kung mangyari iyon, nakakapagod ito. Nang marinig iyon, agad na nagulat si Leona. Paano niya nalaman na gustong-gusto kong tumingin sa motorsiklo? Nang makita si Leona na nagulat, hindi ko mapigilang magbiro, ayaw mo ba sa gantimpala o kaya iniisip mo na hindi ka papasa sa kolehiyo? Sa sandaling ito, bumalik na si Leona sa kanyang diwa. Nakakahiya siyang umiwas ng tingin. Sino ang hindi papasa? Natatakot lang ako na hindi mo matutupad ang pangako mo. Kinaway ko ang aking kamay, sobrang mayaman ba ang iyong bayaw na hindi ko kayang bayaran? Kung hindi mo gusto ang mga nasa merkado, kahit anong hugis gusto mo para sa iyong motorsiklo, ang iyong bayaw ay maibibigay sa iyo sa loob ng isang araw. Nang marinig ang mga salitang iyon, napunta si Leona sa isang estado na sobrang naguguluhan. Ate, maaari ba nating baguhin ang paraan para kunin ang pamilya ng Alvarez? Nararamdaman kong hindi ako komportable. Sa sandaling ito, gustong umiyak ni Leona, pero walang luha. Lumipas ang panahon. Gianghai High School. Isang Rolls-Royce ang nagpakita, na nagdudulot ng maraming paningin. Sinong mayaman na estudyante ang lumipat?
Diyos ko, ang aming dating lugar ay may ganitong taong mayaman ba? Maraming estudyante ang tumigil para tumingin at mag-usap ng malakas. Kaagad, bumaba ako mula sa kotse. Ang aking eleganting ugali at gwapong anyo ay nagdulot ng pagkabigla at kagalakan sa maraming tao. Sa ilalim ng mata ng lahat, lumapit ako sa pintuan ng katabi. Pagkatapos, binuksan ko ito at bahagyang yumuko para magsalita. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba ng kotse si Leona. Mayabang niyang kinuha ang bag sa aking kamay, pagkatapos ay tinitigan ako. Sa susunod, huwag kang masyadong magpakitang gilas. Ayos? Pagkasabi nito, madali siyang pumasok sa gate ng eskwelahan. Walang magawa kong pinanood ang kanyang likod at nagkibit balikat. Talaga namang hindi malaya ang batang ito. Umiti akong winagayway sa paligid at sumakay sa kotse. Sa gitna ng ingay at gulo, habang sumasakay ako sa kotse, ang ngiti sa aking mukha ay naging bahagyang mapurol. Sa halip nito ay kaunting lamig. CJ. Sa mga susunod na araw, pigilan ko rin ang hinaharap sa loob ng eskwelahan. Sa loob ng eskwelahan, ang nagpanggap na brutal na ekspresyon ni Leona ay bumaling sa isang mukha na puno ng pantasya. Nagtipon ang ilang estudyante. Leona, boyfriend mo ba iyon? Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Isang babae ang masayang nagsabi, siya ang prinsipe sa aking panaginip. Palaging nagmamaneho ng marangyang sasakyan para ihatid ka. Hindi katulad ng isang prinsesa. Napakasaya ni Leona nang marinig niya ito, ngunit nahihiya rin. Nagkukunwari siyang naglinaw, hindi ko siya boyfriend. Sa katunayan, pinilit niya lang akong dalhin ako rito ngayong umaga. Lalo siyang napapalibutan ng nakakainggit at nasasabik na mata. Leona, sinasabi mo na gwapo ang hindi boyfriend mo. Kung gayon, may pagkakataon pa kaming maging magkasintahan niya. Nang marinig iyon ni Leona, naglakas loob na siyang maglagay ng question mark. Bagamat hindi siya boyfriend, anong karapatan ninyo? Higit pa rito, iniisip ng mga taong ito kung paano magiging kasintahan niya. Napakasama ng loob ni Leona, kaya mahina siyang humilik. Huwag kayong mag-isip ng malaki. Bayaw ko siya. May asawa na ang ate ko. Higit pa rito, sobrang nagmamahalan ang aking bayaw at ate. Huwag ninyong isipin ang tungkol sa kanya. Pagkasabi nito, palihim niyang iniisip sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking pang-akit ang walang kwentang lalaking iyon. Tila sa normal na araw, kailangan ko rin siyang bantayan para hindi siya magkaroon ng relasyon sa iba. Sa sandaling ito, isang babaeng estudyante ang nagmungkahi. Narinig na ang bagong boyfriend ni Xiao Liu ay may-ari ng isang bar sa karaoke. Ngayon, pagkatapos ng klase, pupunta tayo roon para kumanta, sige. Narinig ko kay Xiao Liu na dahil mga kaibigan niya tayo, libre tayong kumanta. Narinig ko rin na mayroon pang ang libreng prutas. Sumang-ayon ang ibang estudyante. Si Leona ang kanilang nakatatandang kapatid, kaya syempre, hindi siya sasalungat. Ngunit bago siya bumaba ng kotse, sinabi ni Antonio sa kanya na pupunta siya para sunduin siya ngayong hapon. Ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. Hakbang-hakbangin na lang natin. Sa pag-iisip nito, tumango si Leona. Elite Technology Entertainment sa Jianghai City. Itinagilid ko ang aking ulo para tumingin sa luho na Elite Technology Club. Sa aking isipan, hindi ko mapigilang isipin ang isang storyline. Iyon ay ang storyline na isinulat ng may akda upang ipakilala ang kapatid ni Celestine, si Timothy. Isinulat niya ang kwento tungkol kay Leona at ang kanyang mga kaibigan na nagkikita pagkatapos ng paaralan sa Elite Technology na nagreresulta na sa pagkarating nila rito. Natuklasan nila na ang taong nag-aya sa kanilang lahat ay ang kanyang matalik na kaibigan ay pinilit ni Timothy na uminom ng alak. Galit na galit si Leona at ang lahat noong panahong iyon at nakipaglaban kay Timothy. Nang matapos ang labanan, dumating ang pulis at tumigil ang dalawang panig. Alam ni Celestine ang ugali ng kanyang kapatid, ngunit ayaw niyang maghirap siya. Kaya, hinanap niya ang pangunahing tauhan at hiniling sa kanya na maghanap ng ilang babae na humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Bilang resulta, bago pa man niya nahanap ang kahit sino, natuklasan na si Timothy ay patay na sa kanyang bahay. Maski ang balat sa kanyang mukha ay tinanggal. Pagkatapos kong alalahanin, huminga ako ng maluwag. Dati, wala akong alam, ngunit pinagsama ko ang storyline sa hinaharap. Naintindihan ko ngayon kung bakit nangyari ang pagtatapos ni Leona.
Dahil sa pagkamatay ni Timothy, bumagsak si Celestine sa gilid ng pagbagsak. Tama rin na sa sandaling iyon, lumitaw ang pangunahing tauhan, si Timothy, at palaging nasa tabi ni Celestine. Matapos malaman ang nangyari kay Celestine, sobrang galit ni Timothy. Kaya, nanumpa siya na hahanapin ang nagkasala at maghihiganti para kay Celestine. Ang pagkamatay ni Timothy ay malamang nagawa ni Cassandra. Kasunod noon, mamamatay si Leona dahil ibinuhos ni Celestine ang lahat ng pagkamatay ng kanyang kapatid kay Leona. Upang maghiganti para sa kanyang kasama, pinili ni Timothy ang paraan para patayin si Leona. Hindi katakataka na sa storyline, kailangan ng manunulat na sadya na magsulat ng isang kaganapan tungkol kay Leona at Timothy para kay Cassandra na maging isang kontrabida ng mas perpekto. Ngunit dahil narito na ako, kung gayon tiyak na hindi ko papayagan na mangyari iyon. Bukod pa rito, nakapag-isip na ako kung paano pigilan na hindi mawala sa kontrol ang mga bagay. Sa pag-iisip nito, tinignan ko si Alfonso na naglalakad sa tabi. Tara na, Alfonso. Opo, young master. Pagkasabi nito, nagpasenya si Alfonso sa likod. Sumunod kayo sa young master sa loob. Hindi nagtagal, ilang dosenang taong nakasuot ng itim ang bumaba mula sa mga magagarang sasakyan, kasama ko silang pumasok sa Elite Technology Karaoke Club. Sa kabilang banda, sa pangatlong silid ng kanta, isang lalaking payat na may mukha na nawasak dahil sa mga gulo, sa kanyang puso, niyakap niya ang isang babae. Nakasimangot siya, mukhang tumututol. Hindi niya inaasahan na iayos ng kanyang bagong boyfriend sa isang customer na umawit. Nang makita ni Timothy na tumayo ang babae sa kanyang bisig, agad siyang hindi nasisiyahan. Tumayo siya at tumingin sa may-ari ng bar. Ito ba ang paraan para pagsilbihan ang iyong girlfriend? Nang magsalita si Timothy, pinunasan ng may-ari ang pawis at tumingin kay Xiaoli. Hindi nagtagal, alam niya kung sino ang kanyang bagong girlfriend, dumiretso siyang lumapit at pinilit siyang umupo. Xiaoli, bakit hindi mo naintindihan ang mga bagay? Paglingkuran mo ang grande na ito ng maayos. Kung ano ang gusto mo, makukuha mo. Alam mo ba kung sino si Kuya Timothy? Siya ay ang bayan ng tagapagmana ng pamilya ng mga Alvarez. Nabigo ang may-ari na tumingin kay Xiaoli. Hindi ba niya alam ang halaga ng pamilya ni Antonio? Basta hintayin na lang ni Timothy na sabihin ang ilang magagandang salita sa tabi ng tainga ng tagapagmana ng Antonio, ang aming elite technology sa Gianghae ay magiging isang corp na lilipad pataas. Nang marinig ang mga mapang-uyam na salita sa tabi, nasiyahan si Timothy na ipagmamalaki na sinabi, nakita mo ba? Ako ang bayaw ni Antonio. Ngayon, kung gagawin mo akong masaya, bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Si Timothy ay isa lamang na hindi karapat-dapat sa lipunan. Nagkataon na nalalaman na hinahabol ng tagapagmana ng pamilya ng Alvarez ang kanyang ate. Kaya madalas niyang ginagamit ang aking pangalan para gumawa ng masama sa labas. Siyempre, labis niyang kinamumuhian ako. Dahil sa aking paraan ng pagyuko sa harapan ng kanyang ate, naramdaman niya talaga na mayroon lang itong hangganan sa pamilya ng Maharlika. Bukod pa rito, sa tuwing maubusan siya ng pera, pupunta siya para hanapin ako. Dahil sa pagbibigay galang kay Celestine, sa tuwing pumupunta siya para hanapin ako, binibigyan ko siya ng ilang daang libo, sapat na para magastos niya sa loob ng ilang araw. Nang marinig ni Xiaoli, ibinaba niya ang kanyang ulo. Namutla ang kanyang mukha. Hindi siya nangahas na lumaban. Nang makita ang eksenang ito, nagsimulang sumigaw ang iba. Sobrang galing mo, Kuya Timothy. Sobrang brutal, Kuya Timothy. Nakita ko na kung pumunta si pamilya Alvarez, kailangan rin nilang tawagin ang ating Kuya Timothy na Big Kuya. Tama, tama. Narinig ko na ang pamilya Alvarez ay isa lamang na aso na naglalambitin kay ate. Ngunit kaagad, ang pintuan ay sinipa na ng malakas. Kaagad na pumasok si Alfonso. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat na naroroon. Pagkatapos, isang grupo ng itim na tao ang sumunod sa likod. Agad na napuno ng tao ang silid. Agad na namutla ang ilan sa silid. Naintindihan nila na may nakasalubong silang mga taong hindi dapat galitin. Napakatakot ni Timothy na nahulog siya sa sofa. Nanginginig siyang nagmakaawa, sandali, ako ang bayaw ni Antonio. Hindi ninyo ako maaaring tratuhin ng ganito. Nang marinig iyon, mas kinutya si Alfonso. Kailangan mong sabihin ang linyang ito sa aking young master sa susunod.
Bago pa magawa ni Timothy at iba pa na tumugon, pinindot ng mga nakasuot ng itim ang isa sa lupa. Si Timothy ay napakatakot. Hindi niya inaasahan na ang pangalan ni Antonio ay hindi na gumagana. Anong nangyayari? Bakit ganito? Magalang na sinabi ni Alfonso sa labas, "Young Master," tapos na ang paghawak. Tumugon ang isang boses mula sa labas. Sumunod dito ang mga yapak. Nang marinig ni Timothy ang boses na ito, naramdaman niya na medyo pamilyar siya. Inangat niya ang kanyang ulo para tumingin. Nakita niya ang isa. Sobrang pamilyar niya. Siya si Antonio. Nagulat na sumigaw si Timothy. Ang mga taong ito, mga tao mo. Pagkasabi nito, ang kanyang ekspresyon ay naging napakasama. Naramdaman niya na niloloko siya ng isang tao. Payapa akong pumasok at sumulyap sa grupo ng mga tao na pinindot sa lupa. Pagkatapos, inilipat ko ang aking tingin kay Timothy. Lumapit ako, pagkatapos sa ilalim ng hindi niya paniniwala, ginamit ko ang aking leather na sapatos para sipain ng husto ang kanyang mukha. Labis na sumigaw si Timothy sa sakit. Tinitigan niya ako na may hindi ka panipaniwalang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Mahinahon kong sinabi sa malamig na tono, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay tapos na ang iyong magandang araw. Timothy. Pagkasabi nito, ikinaway ko ang aking kamay. Ang aking tagasunod ay nagbigay ng isang yugto ng mga file. Inilagay ko ang kontrata sa harap ni Timothy at sinabi, ang mga file na ito ay nagtatala ng halaga ng perang pinahiram ko sa iyo sa mga nakaraang taon. Sa kabuuan, mayroon itong 23.48 milyon. Kung hindi mo kayang bayaran, mataas ang posibilidad na haharapin mo ang isang pangmatagalang pagkakulong dahil sa malaking halaga ng pandaraya. Tungkol sa panggagamit ng pangalan ko para gumawa ng gulo sa labas, ang mga krimen na nagawa mo sa panahong ito ay sapat na para magkaroon ng pangmatagalang pagkakulong. Nang marinig iyon, nakatayo lang si Timothy roon. Sa kanyang puso, nagpakita ng hindi kapanipaniwalang ekspresyon. Nagulat siyang sumigaw, anong sinasabi mo, Antonio? Hindi ba binigay mo sa akin ang perang iyon? Nag-isip ako, pagkatapos ay tahimik na nagsalita, tuwing hihingi ka ng pera, dadagdagan ko ng salitang hiram. Naitabi ko ang mga text message na iyon. Nang marinig iyon ni Timothy, natigilan siya, hindi ganoon. Sobrang yaman mo. Ang pagsabi kong nanghiram ay para maging magalang lang. Bakit mo sineryoso? Higit pa rito, ikaw ang tagapagmana, hindi mo kailangang pag-usapan ang batas sa isang tao na katulad ko. Maari ka bang maging mas mataas kaysa sa akin? May nakita ka bang tagapagmana na nag-uusap sa pulis tungkol sa batas? Sa pag-iisip nito, nag-aalangan na sinabi ni Timothy, wala akong pera. Tumango ako, pagkatapos ay tumayo, kung gayon pupunta ka sa bilangguan. Nang marinig iyon, nagmadaling sumigaw si Timothy, may pera ako. Sasabihan ko ang aking ate na magbayad. Nang marinig iyon, umiti ako sa aking puso. Sa labas, payapa kong tinalikuran, sa loob ng 3 araw, sabihan mo si Celestine na dalhin ang pera. Kung hindi, maghanda ka na tumira sa bilangguan habang buhay. Nang marinig iyon, inakala ni Timothy na naiintindihan niya ang aking ibig sabihin. Kasabay nito, sobrang natakot siya. Talaga namang ang mga tao sa pamilya ni tagapagmana ay hindi madaling makitungo. Dati, naisip niya na tila naglalambitin lang si Antonio sa ilalim ng kanyang ate. Bilang resulta, ngayon ay tila dahil hindi patuloy na sinasang-ayunan ng kanyang ate, naubusan na ng pasensya ang aking ina. Hindi ako maaaring hayaan na makawala sa aking kasalukuyang buhay. Sa pag-iisip nito, patuloy siyang tumango, titiyakin kong hihilingin ko sa aking ate na hanapin ang yaong master. Nang marinig iyon, wala akong sinabi. Tumalikod ako at umalis. Alfonso, tutulungan mo ba akong ayusin ito? Opo, young master. Tumango si Alfonso. Nagpaalala siya, young master, saan ka pupunta sa susunod? Ikunaway ko ang aking kamay, iiwan kay Alfonso ang isang likod na larawan. Ang aking boses ay umalinggaw, magluto para kay Cassandra. Sa silid-aklatan ng pamilya ng Ledesma, kung saan dapat na si Cassandra lang ang nandoon, lumabas ang isang babae na nakatakip ang mga mata na nakaluhod ng isang tuhod. Ulat sa Lord, sa pamamagitan ng aming investigasyon, natagpuan ang isa sa mga nagkasala.
Sinabi ng babaeng nakatakip ang mga mata sa isang magalang na tono. Nang marinig iyon, biglang tumigil